Hmm. Okay, guys, welcome sa ating podcast for today, no? A new season of Taco Talk Podcast. Yan, ako nga pala si Taco. And yung mga kasama ko, unahin natin sa right, Sengoku, kindly introduce yourself, no? Hello! Sengoku, isa sa mga Archangel Esports members, Tekken player, fighting game player, and yeah, I'm so happy to be here. And nasa aking baba, si Chets, ating very Hi own guys. Hi guys, yan. my name is Chets. I'm also the player of Archangel Esports. I'm also the manager and I'm a shoutcaster. So going for on gigs. And it's an honor to be here in this podcast with Yutako. So yeah, let's do this. Yes, thank you, thank you. And lastly, we got Don the Pits. Ayan, kindly introduce yourself, man. Magandang gabi sa inyong lahat at salamat sa inyong pag-unlock sa Takotok. Why? Ba't lumutog ang ilong niyo? Yun. So, By the ayun way, nga, no? I'm a fighting game player. I play Tekken and I also play other fighting games. And I also got involved with other hobbies. Kaya yun. Ayun, no? Siguro ako naman yung last, no? Pero kilala niyo na ako, guys, kasi nga, page ko to. So, ayun nga, ako nga pala si Taco, ano, ng fighting games, no? Tekken, Street Fighter, at iba pa, no? Mostly casual lang, pero these days, nagko-compete na rin. So, ayun. Pero, ayun nga, no? Kami ngayon ay nagtipon dahil, syempre, podcast. Pero, ano nga ba ang pag-uusapan natin for tonight, no? Well, ano pa ba? Manila Madness 4, guys. No? Manila Madness 4. So, nangyari yung Manila Madness 4 nung kahapon, pati nung isang araw. And, syempre, marami nangyari. Marami rin mapag-uusapan, di ba? So, ayun nga, no? Siguro to break the ice, kung yun yung tamang term. Kamusta naman ang experience nyo sa Manila Madness? Wala ako dun. Wala si Pitson. Kahit sino sa inyo, go lang, guys. Kamusta ang experience? Yung go ko, Chets. Ayun, kasama ko kayo nung ano eh. Single ko first sa'yo. Single ko Sige. first. No problem. For me, ang experience ko talaga, okay lang naman siya sa akin, but not as fun as the last one, if I'm being honest. And syempre, mas okay pa yung score ko nung compared na ngayon, di ba? Pero overall, it's fun naman. Siyempre, nakakausap ko yung mga ibang fighting game, mga Tekken players, since matagal ko na sila nakakausap. And mga merch doon, at least nakakabili ako. And it's even though the scores are not that di masyadong impressive, pero at least masaya naman ako doon. Even though di ako pumunta ng Sunday kasi may bagyo nga. And of course, I have to say as well. And also, di lang sa bagyo, busy na rin ako kasi Sunday. Yun lang naman. By the way, stay safe everyone. Oo nga pala. No? Yeah, stay safe. Diyan pa rin yung bagyo, paalis pa lang. Matindi nga eh. So, yun ang mag-iingat. Ikaw, Chets, kamusta na experience mo sa Manila Madness? Pre? Well, Manila Madness, honestly, para sa akin, I think this is the biggest, no, the Manila Madness has ever been, right? And you can feel how much the scenes have grown. Everyone's hungry, everyone's sharper. Kasi as sabi nila, it's not just about winning matches when it comes to tournaments like these. No? It's about proving that all those late nights and small sessions build something real. And pagdating sa mga tournaments na malalaki, yung talaga yung nasasabi sa mga ganitong tournaments. Like, pagpunta ko doon, kasi just like you, bago mag-open yung venue, nandun ka na rin. Diba? Punta ka pa ng uncle dyan, sabi mo. Diba? Punta ka pa ng uncle dyan. Ako nandun din. 5:30 pa yung yung bracket ko. Na hindi talaga 5:30. 5:30 nga ba? Anong oras nagsimula? Anong oras? I think it started around 8 or 8:30 eh. 8. Oh boy. Wala ka pang tulog nun. Ang lamig ka na't lahat. My goodness. Yeah. Yeah, but despite that, it's those very unfortunate things. I will still say that, in a way, Manila Madness is still a success. It's a success. Everyone had their fun. I mean, hindi mo may iwasan yung mga ganun minsan.
mamaya natin pag-usapan yan panigurado. Oo. Pero yeah, I still had fun in Manila Madness. I get to talk with a lot of people. I get to meet the ulit guys, di ba? Kahit di lang Discord, physical pa, nag-uusap lang tayo. Offline. Diba? Ganun. Touch, we touch, they touch. Touch by touch. Touch by touch. Touch So, with touch. Ay, tats. you're my all-time love. Okay. Pero yeah, just like yung sinabi nyo, Manila Madness, sa akin naman, I think it's the most fun I've had in Manila Madness lang din. Kasi ang dami ko naging interaction kumpara sa last year. I think you're the best that I got so far. Okay. So, ayun nga, siguro ako ulit yung last. Diba, yeah, fun pa rin naman yung Manila Madness. Although I say, syempre, may mga criticisms tayo, no? May feel ako parang nagkulang na kung i-compare last year. To be honest, pangalawang Manila Madness ko pa lang. Yung una ko yung last year sa Vista Mall, sa Taguig. And yeah, ayun nga, masaya pa rin naman. We get to talk to a lot of people we haven't talked in a while, in a while. So ayun nga no, to detail lang yung experiences nung nasa Uncle John's ako kasi sobrang aga pa eh. Actually nakapasok ako sa venue. Napagkamalan niya yata nila akong staff. So Grabe. kasi di pa ako di pa ako naka-jersey at lahat eh. Nakapasok ako, tapos talaga nag-aayos pa sila, sila Kevin. Shoutouts kay Rock and Roll. Tsaka sila Brownman. Nakikita ko nag-aayos pa sila. Di ko na nga lang kinibo kasi parang syempre focus sila, 'di ba? Pero nakapasok talaga ako sa pinto. Kasi nakapasok talaga ako sa loob. Tapos ayun, napansin ko, busy pa, sige labas na lang uli. Kasi napakaaga pa nga, mga 7:30 something pa lang eh. Tapos ayun, nag-Uncle John's muna ako. Pero Why 7:30? Okay, so ito yun, 'di ba? Di ako makatulog nung the day before kasi nga gabi ako nagising, mga 7 PM ng gabi. Tapos tinry ko pa rin matulog mga 4 na oras siguro from 2 to 6. Tapos ayun. Ito kasi yun, malapit ako sa venue. 2 jeep lang. Commute lang talaga. So, maaga talaga akong dumating. Wala rin naman ako magawa sa bahay eh. So, why not go there instead na lang, no? Tapos, ayun, nag-Uncle John's ako kasi sobrang aga pa. Doon ko nakausap sila Maru. Na kwentuhan lang talaga hanggang sa umabot na Tapos sumunod sila sa solo. Tapos ayun na, doon na tayo nagkita nun. Tapos syempre, yan na event, diba? Ang, yun nga, yung mga sinabi nyo rin kanina, yun din yung na-feel ko actually. May mga hype moments. Ayan na, ito na, hindi na ito na pupunta. Si Adu, pre. Si Adu. Yeah. Oo. Si Adu. Ano masasabi nyo sa match nila ni Yagami? Nakita nyo naman, di ba? Kasama tayo. Nagka-casuals pa ako noon. Tapos bigla akong tinapik ni Playmaker ni Gian. Chits. Si Adu, tsaka si Yagami, naglalaban. Tapos ako, nandun ako, nako-stick ko. Sabi ko, wait lang, nakalakin pa ako eh. Siyempre, sa casuals na yun, talo ko. Tumayo na lang agad ako. Sabi ko, GG, sige. Okay na, talo na ako. Tapos saktong-sakto pagtayo ko, tinignan ko si Adu, na-block ni Yagami yung SUP niya. Saktong-sakto pagtayo ko, yung pa yung nakita ko, napanis si Yagami yung SUP ni Adu. Pero, ayan, ano yun, Jets? Pero grabe yung run. Grabe yung run niya. Grabe yun. Well, yung hell sweep niya talaga, yung huling hell sweep, yun talaga yung alam mo, Na-taken moment siya dun, no? Dismaya ako nun kasi tornado, di ba? Hell sweep tapos laser tornado agad. Dahil dahil may angulo sa wall na tumbagad si Reyna, tumama sa wall tapos yung nag-whiff yung Raychart. Nung tinanong ko naman si Ado dun, parang alam mo, tanggap niya na. Kasi nga, wala nang magagawa last minute. Pero I'll understand him pa rin naman kung talagang nakakadismaya talaga. Kahit sino nakaka-frustrate yun. Pero shoutouts pa rin kay Ado kasi umabot siya ng top 16. Despite that. Top 16. So after niya matalo kay Yagami. Out of 200. Out of 200. Sinunod-sunod niya si Goldie. Gold standard, yes. Tuloy-tuloy 13 yun. nga actually. Umabot niya sa 13 eh. 13 nga siya actually eh. Yun. Tapos nakanalo pa siya isa nung top 16, no? Pero yun nga, inuna si Goldie, si Grass Thatcher, yun. Tapos si Rebel Lab. So talagang sinunod-sunod niya, solid nung run niya. Nakakatawa.
ba talaga yung ano natin, teammate, no? Di daw Teammate pa rin di daw naman natin. oo, grabe. Di daw siya papayag na ganyan yung kay Yagami. Yun talaga, Oo. inubos niya talaga eh. Diretso eh. Nakakatuwa nga na ano eh, sila yung nagtapat ulit. Kasi last year, di ba, sila rin nung ano, Oo, sila magta-top nang 16 tagtapat. sana si Ado. Pero ngayon, umabot na siya, so... Ngayon, shoutouts kay Ado. Ang ganda ng run, ang ganda ng run. Solid Shoutouts ng kay laro. Ado. Hmm. Pero ano pa ba yung mga other matches na napansin natin dun? Si Martinsky. Ayun, isa pa yun. Di natin Actually, yun maalis si nga eh. Martinsky. Ganda. Ayun nga eh. Exit Actually, nakakatuwa nga kasi I've been playing with Martinsky for a while now. Hmm. Eh, nakakatuwa. Diba? Now when we call him Discord, we Coach Piga. And then he's just there na parang low power chest, do you wanna play? Tapos minsan magayan, do you wanna play? I only wanna play Marble Rivals. Tapos ako, no, you're supposed to play Tekken. Eh, papatanggalin mo eh. Pero, pero yung nakakatawa lang nga dun is I've seen him in person. Parang, oh wow, ay nadama yung aura. Medyo mahihain. Bata pa rin kasi. Well, I mean, he's aside only dun, playing bata, Cebu Tekken eh. for a year. Tsaka isang taon pa na siya nagte-Tekken. Wala pa siya masyadong mga ganyang scenes masyado. More years to come pa sa kanya. More years to come. Tapos titignan mo, naglaro sila ni Genotsky. Genotsky is playing for a really long time. Siyempre, may matchup na yan sa mga Mishima. Mishima talaga kasi yun eh. Oo. Genotsky is a Mishima main. Tapos, natalo siya. Natalo niya si Genotsky. Tapos, when I had the conversation with Genotsky, sabi ko, wala talaga akong masabi sa kanya. Ang galing. Oh, DG, bata pa lang. Tapos ganun. Which is nakakatuwa. Tapos, May potential. okay na. Usap kami sa Genotsky parang, I know, low power jets. Siyempre, nakataba ng puso. Low power Tatandaan niya ako. Kilala ka niya as Oh. Low Power Jets, no? Low power no. jets, no? Kasi may ano low power yan. na kasama. Kasi yan eh. Kung ano yung unang name na nakita niya sa'yo, yun yung matatandaan niya. Nakita niya ako sa Parachets. Si Chepler kasi pangalan niya kasi Skibidi. Kaya Skibidi yung... Skibidi yung... Skibidi kasi yung name niya sa Tekken. Kaya Skibidi na yung tawag sa kanya ni Martinsky for good na yun. Tatak na yun. So, Ano pa ba? Ano pa, Chen? I mean... What's that? Ayun, ano pa? Nakita niyo ba stick niya? Ay, di ko nakita. Asindo Pro, di ba? Asindo lahat yun. Sponsored ba yun o sariling ano? I'm pretty sure na, well, knowing na his parents are also there sa call, parang nakikinig lang dun sa throughout sa PC ni Martinsky. I think his parents are really, really supportive. Dati pa naman sa Manila Manis from Cebu here, di ba? Sa bagay, Pupunta pa sila sa ano. Yeah. So, yung stick na yun, panigurado, sa parents din yun. Shoutout sa parents niya, no? Shoutout sa parents niya na nakakatuwa na sinusupport niyo si Martinsky sa kanyang journey. Na yung gusto niya, it's a good thing. And ayun nga, you're here to witness, no? Na, isa sa mga malalakas. Kasi Hachi siguro. And I do think, speaking of fight sticks, I do think, syempre, mararamdaman mo yung, with this performance in relation to fight stick, regardless of price, talagang makikita mo na, he really deserves. Kasi the controller is just, what they call this, kahit na ganyan ka, kung hindi pulido yung execution mo, or hindi ka, disiplinado o neutral, it won't bring you to good tournament runs. Kaya I think that support should be highlighted as well kasi yun nga, may pinaghirapan din yung player din mismo. For sure. Pero kasi isipin nyo. Kasi ito pa. 'Di ba? Martinsky is the youngest GOD ng Pilipinas, 'di ba? He's the youngest. Yep. Na-feature din siya ni Joka. Nakita yung sa YouTube. Yeah. Na-feature siya ni Joka. Joka ay parang this 12-year-old Mishima main is insane. Ganun ba siya? Grabe. Grabe, Joka. Iba talaga.
Peak life na yun sa akin na inano ka ni Joka. Pero Malakas din si Jom. syempre, improving pa rin, no? Di naman pipigil Oo. yun. Kaya, nakakatuwa na kahit ba ganun, nung nandun siya, feel ko na humble yung bata. No? Sana hindi pumasok sa ulo niya masyado yung, ano, no, yung recognition, yung ano. And I think hindi naman. Kasi lalo na he's around the right people, I think so. No? Parents, Mm. Coach Pika, si Jets, di ba? So, Oo, alam yun o, kong, kasama ano, si Chess no? he's in good hands, no? He's in good hands. Mm. Pero, He has yeah. resources na eh. He has the resources, he has the right players to talk to, no? Magandang Mm. community, magandang side ng community. And, Mm. ayun, yung opportunities nandito na rin. So, shoutouts kay Martinsky. Shout out Pero, kay yun nga, no? Martinsky. Other than Martinsky, sino pa ba yung highlight ng tournament? Actually, Uy, shoutouts din Zasky! kay si Zasky. Oh. Zasky! Siya naglaglag kay Bookman! Oh, yun Grabe. din, no? Solid din yun. Sinara niya yung libre. Grabe, tumiklop si Ginano ni Book. Sasuke oh. Ginano. Oh, grabe, tiklop. Si Uy, Zasky. nag-pop off. Nag-pop off pa yun. Oo. Alam pa Si po yun, Zato. ay, di ko na-witness. Si Zato. Oh, Zato, nilaglag si AK. Nilaglag si Grabe, AK. ibig sabihin may progress tayo, hindi lang paut sila ulit. May mga ibang na, di ba? Yun din, no? Mga ibang faces naman, no? Mga ibang Ang faces naman. Si Rockstar, shoutouts kay Rockstar, tinalo niyo si Anipas. Stream match. Actually, Tapos stream match ka siya kay, kay Levy. Although, natalo na siya doon. Pero si Rockstar din nag-improve. I mean, shit, naranasan ko nga rin eh. Naranasan ko yung person. Nag-offline kami before that. So, yun din. Pero di siya nag-shahid. Na-witness natin yung mga nila, di ba? Mga progress nila. Oh, si Elmond, si Line-In. Sa pa yun, si Line-In. Warang. Stream match din. Stream match pa siya. Oo. Tapos, yun pa ba? Alam kong matagal nang malakas, pero umabot sa top 16 kung di ako nagkakamali, si Daryl. Daryl 9K? Daryl 9K. Solid player like nun pa, pero, top 16 na nga. So, alam mo, nag-level up. Si Melos, ayun, dinire-diretso niya yung pulse. Gamit Lee. Alam mo naman si Lee, di ba? Alam mo naman si Lee, di ba? In this situation, pero di ko... Diniretso niya yun. Umabot ng winners finals, di ba? Top 3. So, ayun, isa pa yun si Melos. Sino pa? Marami. Kimo. Oo, Kimo. Ay, Yun, isipin si mo, Kimo from Davao. Isipin mo, from Davao, isipin mo na he actually got that far ahead in Manila Madness. So in a way, parang masasabi mo is, hindi siya yung masyadong i-move forward mo na favorites kasi iba yung Manila, di ba? Kasi, pero he showed up and he ate, man. Yun nga eh. The guy ate. Ibig sabihin nun, hindi lang puro Manila, meron mga malakas outside Manila. Kasi pag Manila, di ba? At ayun nga yun. It's a good display. Go on. Yun nga yung parang sana mapansin din ng mga the bigger community ng Tekken na may mga talents outside of Manila. Yun din yung binabanggit ni Madam Grace nun pa eh. Sadyang wala lang talagang masyadong opportunities na pumunta sila sa Manila or kung papayagin, 'di ba? Na na mag-tournament naman sa Davao or sa Cebu. Tapos tayo yung pumunta. Pero yun nga, yun yung sad eh. Sabi na lang natin Sad unfortunate, reality. sabi natin unfair, pero yun yung reality na nakakapagtaka nga naman, ba't karamihan ng tournaments palagi na lang Manila? May mga ibang na rin naman. Ay, ito pa pala, notable show yung players sa Manila Madness. Ay, meron pa. Si Colmy Noob. Sabi ni Stratego. Colmy Noob, TDC, is also really good. Yun, no? So, may mga players. Pero, ayan. Ay, actually, tingin tayo sa chat natin, no? Sa chat, ayan, magkano tayo kayo si Dixie. Si Gempoy, just passing by, no? Thank you. Si Zoe Pelito, sabi niya, what's up? Ayan. Ayos, no? Podcast lang, tamang podcast lang. And ayun, no? Manila Madness. Dito. Tapos si Elmond to. Mga goats. Pero, shoutouts din sa'yo, Elmond. Yun nga, yung stream match mo. Ikaw ang goat, nag-stream match, di ba? Tapos, si Stratego, question po, bakit po lahat ng AE gwapo? Bakit nga ba? Di ko rin alam.
Kasi honest characters yung gumagamit kaya gwapo daw. Ay, grabe, honest character. Honest Nga, character, Pag gumagamit ka ng pag Grabe. gumagamit ka ng mid-tier, Honest character. gwapo ka, no? So, I guess gwapo rin si Stratego. Ayun. Tapos, ayun nga, Mid-tier, no? back 3 master, yan si Elmond. Tapos, eto, tanong ni Stratego, notable Xiaoyu players nung sa Manila Madness, mga boss? Kim Xiao. No, Kim Kim Xiao. Pero alam ko Kim meron Xiao. pa eh. Pero di ko kasi kilala eh. Pero meron Oh. yung Xiaoyu. Ang dami. Ang dami, sobrang dami notable, masasabi ko rin. I'll give example. Hmm. Tayo Kim Xiao, Call Me Noob, Apollo, O and some other Apollo. players ng AK. Apollo, yeah, estudyante esports din yan. Si Apollo. Di ko pa nami-meet this Hmm. person eh. Sana man natin. Pero alam ko yun yung kalaban ni Entity. Yan no, shoutouts din kay parang Entity. Entity yung Ito yung nakalaban sa Apollo. nalala ko ba yung kay Apollo? Okay. Nagpapang kay Joaquin nung tournament. Dito lang nagwala kayo. Yeah. Kita May Joaquin, comment dito, idol po yung Taco, hindi po nagpalaro sa SF, naka-hold back lang ako, Stratego Prodigy. Nako po. From Gio Cosme. Wala. Next week, Hoy, wala, PGS. naglalaro yan. Honest character Ryu yan. Honest character yan, walang dahil. Honest ka. Ano yun? Ayun, sabi Honest rin nyo, character. basta next week PGS, ayan. Pero mo si Gio, kwentuhan lang. Sayang hindi tayo napaglaro Honest, SF eh. honest na yun. Enjoy kami. Honest na yun, no? Honest, solar plexus. O kaya yung collarbone breaker. Honest. Ayun. Na may libreng level 3 na 100%. Pero, O, diba? ayun nga, ano pa ba? Naglaro kami ng SF ni Renz doon. Sana nga, yun nga, no? Sana ibalik sa SF yung, Manila Madness. Hindi kasi Oo, maganda yung oo. timing yan. Wala. That was, I Mm. think, that was 2 years ago, yung merong SF6, I think. SF6 release, no? MM2. Which is, if I remember, nag-compete din si Gio, which is yung nag-comment kanina sa comment section. Oh, si Gio Cosme. I think yung nagiging struggle lang naman kasi ng Manila Madness kung bakit sa pagdagdag ng mga units is that how can they accommodate? Kung pagdating pa lang kasi sa atin sa 200 plus players, natagalan na sa brackets, how can they handle with more games pa? Yun yung magiging struggle siguro nila. So Yeah. either kasama yun sa casuals or they need a bigger team, bigger venue for it. Or malay nyo, it might actually be the new Rev Major, diba? In the long run. Yeah, Malay nyo. actually, I can see it kasi 350 plus eh. Yung mga naglaro, 275, pero 275. So, Oh, yeah, I can see it. Actually, I think it's way more than the last Rev Majors actually. May mga tayo nga Pero eh. I think, Pero, to which I do think, na it's a good thing, even though hindi ako nakadayo for this Manila Madness na, you're seeing the growth of players. Kasi if I remembered, at least the previous Manila Madness when I was there, I think it was 100 nung sa Vista Mall. 190 So something. that's just me comparing, pero now that's dumadami with the what they call this, yung sa recent na Manila Madness. Yeah, it's parang the grassroots scene growing bigger. So yeah. Ayun nga. Pero, ayun nga, no? I hope bumalik yung SF, no? Sa Manila Madness. Pero, sabi dito ni Gempoid, pabalik na daw. Actually, nakausap ko si Brownman. Ang requirement niya talaga, makita niya na nandyan yung SF community and umabot ng at least 64 yung entrance. Pag magpapa-tournament sila ng ganun. 64. So, keep note na lang, no? 64. Actually, that makes sense eh. Kasi, pag nagpapa-tournament ka kasi, wala ka talagang makukuha masyadong tubo dyan. Kadalasan niya wala. Wala nga. Bunado ka pa. Oo. So, it makes sense. So, for me rin, for such things to be actually be possible, kailangan talaga makipagtulungan yung community na sumali talaga kayo. Oo. Sumali talaga kayo if you wanted to make it possible. Bawal tamad. Dapat mag- SF community, bawal tamad. Bawal tamad. Tumayo kayo. Paparinig. Diba? Kasi kung dumating yung SF sa Manila Madness, sasali rin ako sa SF category. Oo, ako rin. For sure. Oo, Si Renz din, yun. for sure. Si Pitts Mati. Like, parang kahit wala ng anime fighters, SF lang. Oh, sila dalawa lang.
Yeah. Isipin niyo, hindi na si Coach Pique yung bubulong sa akin, si Junkie na rin bubulong na lang din ako. Ba't ginawa niyo yun? Aya, aya. Dito si Coach Pika, andito si Junkie. Yeah. Mo ginawa Sa yun, kaliwat Junkie, Chunli Master, no? Ano, dalawa na, Oo. dalawa na sa Sermon Gate, Chets, dalawa na. Actually, di nga lang Dalawa dalawa, na. mga yata. Kabilaan. Tapos Magkabilaan. tapos ba't ka ba't DF mo ginagawa mo? Crouching light. Crouching light. Medium punch. Ay, by the way, sa Twitch chat naman natin, si Miss Retzko, sabi niya, Lan, di nagaya. Sorry, Retzko. Wait, actually, nagaya ako kahapon, kagabi. Kaso wala ka In the nun. future. In the future, Baka don't hindi, worry, marami pa tayong episodes sa parating, no? Siguro Kaya gawin natin yan, tong weekly ano, kung maaari. Sinabi ni Joaquin dito, tara, Shoryu, no comment. Okay, nasa Manila Madness po yung usapan namin topic eh. We're not gonna talk about Shoryu here. It's a different one. So, To be fair, nadaanan ko yung Shoryu. I think that was on Okada. Kasi I was on Cosmit. Pero, ewan ko. Ano na lang yan? In the future na lang yun, yung Shoryu. Yan. Kasi solo nga, naghahanap ng mga tao, ng mga staff na taga-Shoryu eh. Ano, sinisigaw niya ba naman pagkapasok sa venue? Uy, nasa na yung mga taga-Shoryu? Hindi ko mapigil tawa. Solo, ayos. So I can say na, let's talk about Shoryu next time. Gagawa na lang kami ng Pero pubmat na speaking of napakaraming laro. Shoryu, Pubmat, Karamihan ng mga pubmats recently, nakikita ko, pinaggagagaya yung yung sa style lang sa Shoryu. Sorry, guys. Sinimulan niyo eh. Sorry, guys. Tekken sa doon muna tayo sa Tekken, Madness, mas any Tekken stuff. Pero pag Shoryu Slander, in the future pa yon. Kung gusto natin Gawa namin Hoy, ng wala pubmat ko yun, sinabi. guys. Huwag kayong mag-alala. Wala kami sinabing slander dito. That's you, That's you. That's not me. Labas ako dyan. Kaya, in appreciation to Shoryu. I didn't say anything about that. Labas ako dyan. That's you, Sengoku. That's you. Wala naman ata dito no? Wala naman dito no? Wala namang shield dito or anything. Wala na walang shield. shield. Shoryu. Huwag ka shield ako ng Shoryu. Ako nga gumagawa ng pubmat. Hindi, joke lang. Huwag ka, ito kasi yung story niyan. Talagang wala akong magawa. Sabi ko magpapahinga muna ako ng Tekken kasi kakalaro ko lang din eh, no? No, sabi ko, sige, pahinga muna tayo. Tapos wala talaga magawa. Nasa call kami nun. Kasama ko si Renz pati si Playmaker, no? Shoutouts kay Playmaker. Sabi ko, alam mo, nga pala yung page ko, di ko na pinapopromo yung sarili ko na pupunta ang Manila Madness, no? Isip nga ako, gagawa sa ako ng pubmat yung style ko. Yung familiar kayo, yung Taco Gaming, ganyan. Tapos inisip ko, ay shit, di kaya mas madali kung gagawin ko yung Shoryu. Hindi, actually, mas maganda kung yung Shoryu style yung gagawin ko. And, ayan. Kasi mas habang gumagawa, parang feel ko talaga yung sarili ko, nasa zone ako eh. Ayan, malaking letters. Parang feeling mo nasa Shoryu tournament ka nun. Talagang feel mo yung hype, di ba? May mga kidlat, may mga apoy. Feel na feel mo. So, ayan, pinost ko. Tapos, pinost ko rin sa page ko, no? Tapos, shinare ko. Ang dami nag-react. Nakakatawa nga eh. Tapos, siguro, doon na napagaya yung iba. Sila Retzko, sila Renz, sila Chet, si Banal Burger, shoutouts, no? Ibig sabihin, Promote. that's how Shoryu is appreciated. Ganun natin kamahal si Shoryu. Kaya nga, ganun. Ay. Hindi nila gagawin yun to do that extra effort kung di ba? Mas ang hirap kaya. Pinag-reportan ko yun. Yung pubmat na yun. Sa Renz nga rin, pinag-reportan niya yun eh. Yung caption din. Yung caption eh, oo. Pati yung bring your own controller, yung kulay green. Oo. Tapos kailangan dapat masakit sa mata para makita mo talaga kung gaano ka-importante yung event na yun, guys. Oo. Pinaghirapan, may dugot pawis ko yan. Actually, umiyak pa ako. Actually, yung ginawa ko yung pubmat ko, ang pangit ng pubmat ko kasi organized siya. Hindi pasok sa team. Salpak ko lahat ng logos. Yun yung goal. Nakita niyo ba yung Kencha ko? Kencha ko made one. Lahat na lang. Kidlat na lang nakikita ko. Wala na ako nakikita. Pero, ayun nga, Ayun, sabi nga ni, sabi ni Gempoy, di naman tayo ikaw nag-umpisa. Sorry na. And, eto. Pagdating sa Shoryu, tinatawanan natin, di ba?
Pero alam mo, sila din kasi may kasalanan eh. Sinasuggest na natin, tinatry na natin tulungan. Pero alam mo, yung pasok sa isang tenga, labas sa kabila, na ganong klaseng approach. Tapos pagdating na may problema, sila rin lalapit. Kaya, alam mo, sana magets nila yung pag-organize ng isang fighting game tournament. Kasi di naman pwedeng basta-basta lang eh. Yung bara-barang ano. Di pwede yun. Di pwede yun. Oh, hindi Pero, talaga. In any way, mm, shape, or form. Ano, Kasi tagad si ano? people are paying entries for the parang mahiya ka na maliban sa parang pumunta sila for that event para lang umattend to tournament ni ni kusing natanggap nyo to enable that tournament. Siyempre, you have to give the best experience to the mm. players. Regardless of game pa yan, like not necessarily Tekken, but pag there comes the time talaga na you'll get criticized kasi they paid for this amount, then they get their certain experience. To which hindi naman siya devoid of all tournaments kasi even not all tournament is perfect, even like our topic, which is Manila Madness 4, is not not without its own set of problems Yes, that they we'll have get to to that, no? face. Mm. Yan. Pero yun, parang you be sympathetic and be empathetic to the players, to the community kasi sila yung babalik-babalik, sila yung magiging source of revenue nyo kasi sila yung yung entry for organizing the pools and whatnot. Yeah. Oo. Yung Ayun nga. ano, yung sabi ni Elmond, Ano yan? Sige, may tanong si Elmond. I mean, last marami na cosplay sa tournaments is Rev Major, right? But we keep that under. Yung sabi ni Elmond. Wala ako nung huling Ay, ayun din. Rev Major eh. Ay, ayun din. Shout out kay Husky, tsaka kay Mercy yung sa Manila Badness. Oo, silang dalawa, Aska, tas Jun. Yeah. Bagay nga eh. Yeah. Masaya kaya? Hmm. May, I mean, may nakita rin, having- may Ano yung nakita rin ako Jinmei doon. daw nung Tato nag-Devil Jin? Yeah, Jinmei din. Oo. Sa day 2. Nung day 1, Saya ko dito, mayabang ako, guys. Ay, grabe. na-own. Nako, Ano yan? naglabas ng print. Eh, Ay, Nagsi- naku, nagsiflex payabangan na. na. Wala ka na. Si Pitts maglalabas na rin Ano. ng print. Baka. Wait lang. Okay. Manila Madness, Manila Madness. Huwag ka Manila Madness, magpapakita Beats. ng wala si Manila Madness. Wala Hindi. ka dun. Hindi counted dyan. Manila Madness yung Manila Madness podcast. tayo. Hindi Manila counted Madness. yan. Oo. Hindi counted Hindi. yan. Huwag ka mag-flex. Walang Manila Madness dyan. Alam na kung sino. Tinignan ko, wala akong laban. Wala. Tagdan. May nakita ko doon, cosplayer na Lei Wulong. Na parang police outfit, yung color pink. Yeah. Okay. Nag-get you. Hindi ko nakita yun. Actually, lang kasi siya. He's hiding in plain sight. Pero makikita mo siya pag if you really look around. Siya yung naka-pink. Oh, yung police out. Alam mo yung Pink shirt, white pants. Yeah. He's there. Nandun lang siya. I think nag-uusap ata sila ni Jinmei din ng mga nakarang araw nun eh. Kasi first day 1 siya eh. Day 1 ko siya nakita. Nakita ko rin Day siya. 2 wala ako kasi may bagyo eh. Sadly. Same din. Yeah. Actually, interesting Wala nga po kasi pati nanonood ng kami day ng stream nung day 2. May nakita ako nagko-cosplay Obito Uchiha. Oo, sa Oh my likod. God. Oo, sa likod. So, Naka-warp. Ba't may obito si Duloy, no? Alam kong... Kung si ako sino yun eh. Alam kong nantegan Si Jason ba yun? interesting yun. Interesting yun. May warpan pa siyang dala. May ano pa. Interesting. Kasi Oo. dahil daw kay Lars. Dahil Oo. kay Lars. Ang Lars Naruto. Oo. Kaya I see. Tapos ngayon, mas Naruto na siya ngayon. Ewan ko kung Which is magandang bagay ba para- yun o hindi. Pero yan. Pero ano pa ba? Parang interesting lang din ng may nagko-cosplay in in fighting game tournaments. Pero siguro the last time I heard it, I think someone mentioned that may cosplay sa Rev nun. Pero which is I think that was 2023 kasi nataon sabay sa cosplay mania din nun. So, yun. And also pala, nag-chat dito, Jason Papa. Pwede bang get ko na yung card nyo sa MM4?
Ayoko. Ay, yung ano? Naghirapan namin 'to, pumunta kami ng may bagyo tas Oo. ikaw 1.5 nga lang yun. Just because na Oo. malapit ako sa inyo, Jason, ha? Ayoko. Tapos Ayoko, sabi rin ni Elmond, Godfather. dapat may Ayoko. prince kada player ng AAE. Baka naman, Prince Mhm. AAE. Kasi Merch. card, mas Actually, may single card tayo. actually, let Anong me size? let me R5 o A4? actually guys, let me Ah. show you something that I've been working on for few months now. Soft launch lang. Kasi I'm trying to create something that people might find kind of interesting. Maybe may iba doon parang trip-trip lang nila. Pero I'm creating a card game. Oo. Tapos Tinuloy nandun mo yung na. players. Tapos Ganda. nandun yung players. Nandun yung Tinuloy mo na, Jet? players. Yan, Sengoku, your hero. Yan, Sengoku. Here. The other players. So, ito pala yun. Playmaker nandito. Si Taco, inayos ko pa. So, this is the fourth redesign na ginagawa ko. So, next time, baka magkaroon tayo ng card game na parang AAE versus Pasay Boys, pero card na card lang. Tapos AAE deck. 20 V deck, tapos TV deck. Vega Boy ganun. deck, diba? Ganun. Angas yun, ah. That Ganon. would be nice, diba? Different Oo. factions. Para Kung may- maano if we din, fund it. para maano din talaga lahat ng players, no? Na ma-showcase Oh, natin. hindi. Kahit yung What if may interesado yung mga TCG players, Hmm. Diba? Mga naglalaro ng cards dyan, mga Pokemon cards or mga Yu-Gi-Oh, Magic, Yu-Gi-Oh, Magic R5 yan. Diba? Vanguard. Yeah. Vanguard, Diba? si Bits. Tapos naglaro sila doon. 20 V deck. Ay, ubos. 20 V deck. May Exodia ba? Exodia. Sino kaya? Sino LK yung deck. Exodia? Ayun, sabi ni Elmond, Guys, LK deck. Jack. Uy, Oh, si LK Tito deck, Jano, welcome Hello. sa ating Yeah. Hello, Tita Jano. Hello. 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 Usapang Manila Mad na may konting What the- sure you. TCG mention. Na may No, onting thank rep. you, ako yan. Oh, Jimmy, yo. Pero yun nga, no, going back, let's be honest, ito na, no. Siguro ito na yung part na pag-uusapan natin yung yung mga gripes, kung di gripes, criticisms natin last event, no. As we all know, Manila Madness 4 is still a fun event, no? A good event, a great event even. But there's still some flaws, no? I guess siguro yung first part dyan, yung delay sa pulls talaga. Ayun nga, no? Yung napag-usapan natin kanina yun. Nabanggit ni Chets, yun talaga yung nagpaano. Kawawa yung mga Pull D, no? Talagang inabot kayo ng what? 9? 10? Even? 8 to umpisa. 8 nag-start, then natapos yung tournament around midnight, if I'm right. Kasi umuwi kagad ako kasi hindi ko na kaya eh. Parang, I think magte-10 na ata. Actually, 10 na. Lagpas 10 na nung umuwi ako. Oo. And- Pagka-uwi ko nun, bagsak na agad sa kama eh. Oo, same din. Yeah. Tapos siguro yung Inaalala ko venue kasi bagyo. yung venue din yung sa taas, nung init. Ang init. Tapos syempre, Actually, dahil mainit, minute. pawis na yung mga tao at kung may pawis, parang smash. Smash. Smash Nako. atmosphere. Pero hindi pa naman smash, no? Pag napunta kayo sa Di Smash. pa naman. Napunta kayo sa Smash tournament, no? Doon yung Ano. mararanasan talaga yan. Oo. Pero yung air condition, Pero no? sana talaga yung mga mga tournament sana ma-sponsoran ng mga Dio companies. Yung may sample ka ng Rexona, may sample ka ng Axe, may sample ka ng Lahat na may sample, no? Kulang na lang sample ng Bygone. Ano? Actually, find it interesting kasi some of my friends actually gave me a history dyan before. Kasi sa atin, casuals. Pero sa Smash, tawag doon friendlies. Oh. So, I know if a player is a Smash player. Alam ko pag tawag niya friendly. So, I have a friend na he's Italian. Well-groomed, by the way. He's well-groomed. For a Smash player, he's really well-groomed. Pero he calls it friendlies. They call it friendlies. Smash player. And nalaman ko lang na some people pala is hindi lang sa hygiene part. Some people sa Smash Before daw, nasabi sa akin is that they intentionally do that to actually mentally mess with their opponent. Pa naman yan. Hindi sa dahil nila sila nililigo. Ito para lang maapektuhan yung kalaban nila dahil sa amoy nila or what. Aura farming. Aura farming. Sa lahat ng aura. May aura talaga pre. Aura farming dun. Oh my God, the integrity. Yeah. Like, Oh my God.
Pero, Kiting aura eh. oo. Aura tayo na green. Yung mga lamok, yun yung yung aura. Siri Ah, play Aura by Four of Spades. yeah. Lahat ng tao lalayo, I no? mean, I do get them, pero Yeah. parang dito, you get competitive for the wrong reasons. Oo. Parang I mean, syempre, parang, in the end, it's in the end, it's the fighting game tournament of whatever fighting game you participated in. Mapa Tekken, Smash, Street Fighter, whatevs. Mm. Pero kung ba't bigla na lang naging pabahuan contest? yeah. Yun ang di Ah, magigets, no? And, ayun, no, Mm. going back, ang isa pa sigurong problem nung kaya nga na-delay yung Pulse, no? Understaff. Understaff, ayun, nabanggit dito ni Reds ko, no? Na pansin ko parang 4 nga lang yata marshals, eh, sa Pulse. Hmm, Apat. I think dalawa lang ata yung nasa taas. Kasama na dun si Kuya Lan sa dalawa talaga. Si Fully nag-iikot-ikot doon. Lance, si Marvin, si Ashi, pati si yung friend niya ni Renzi Yunis. Silang 4 lang. yeah. Nakita ko silang 4 lang, talagang ikot ng ikot. Gusto ko nga tumulong, eh. Hindi namin nakikita yung iba eh. Oo. Tinry ko na rin, tinry ko din tumulong eh. Pero yung problem kasi, sobrang daming umiikot. Hindi ko nga alam paano nila nahanap kagad. Plus, kadami kong kilala doon, hindi ko rin sila mahanap eh. I mean, you can't really blame the players for going around kasi nga ang init talaga. Init, Oh, you tsaka can't really walang blame them eh. cramped din yung space. So, ang What if hirap gusto talagang mag-casual? magstay dun sa loob. Kahit pa Oo. magsa-start na yung Ano, Pulse. yeah, and honestly, ang masasabi ko talaga is kailangan pa na kulang na units. Ata na nalalaroan niya yung nagiging problema. Mm. May iba din doon na PS na nag-overheat kasi. Oh, yun pa. Anting-anting alam mo lang. Naranasan ko yun actually. So, kalaban ko, JST, no? Shoutout sa kanya. Magaling na king player. So, sa first match namin, talo na ako. Matatalo na ako, di ba? Nag-rage na siya to make it Ang ganda nga nung read niya, kulang ako sa space sa down back to Devil Jin. Tapos, ayun na, matatalo na ako, di ba? So, yung nangyari, for some reason, biglang may nakapindot yata ng share button, naka-tournament lock yung yung stick ko. So, nakakapagtaka, mukhang sa akin pa nang galing kasi nakokontrol ko eh. Nakokontrol ko para mag-exit dun sa share button. Pero naka-tournament lock ako, pinipindot ko, hindi nangyayari. So, alam mo, may problem na yung PS5 nun. Pareho kami nataranta. And ayun nga, no, concerning kung ganun yung nangyayari, syempre. Kasi di mo in-expect, paano kung di pala patapos na yung laban. So, ayun din. Which is, I Ah. think, tag dito, if I remember kasi pagka mga ganun, kasi naalala ko sa PGDX, when I was, parang participating in what they call this, in a tournament ng Grand Blue Fantasy versus back then. Yung tag dito, the same, kasi may tropa ako nagpapahiram ng DualSense. Aha. Or which is si Jasper. Shoutout kay Pinauto. Jasper Panopio. Yeah. So tag dito, I think that that certain PS5 model nung saan kami nag-match. Medyo natatandaan ko na kasi at some point tinry ko pindutin yung PS button dito. Yung pero hindi siya yung parang yung kumo-connect sa PS5 para yung kunwari, di ba, yung mga accidental share buttons. Yep. Na yun nga, which is Oo. kasi usually parang nako-configure ata sa PS5 na hindi parang hindi gagana yung mga DualSense wirelessly. May maganon. Maraming naging complications. One of the, if you guys know this jammer, the King, hindi gumagana yung DS5 niya sa mga PS5. So, unang hirap pa siya. Kay Goliath, natunaw yung USB niya sa PS5. Kaya bumili siya ng bagong stick. Alam ko bumili siya ng bagong stick ata kanina or kahapon. Napabili talaga siya ng bagong stick kasi natunaw yung USB ng Quadba Pearl niya. Wow. Yun lang. Mainit. Oo, Mas mahirap ganun. kung i-repair pa yun, kailangan nung maglaro eh. So which is,
mainam na magbaon ng mga adapters. Mga adapter, no? Oh, Mm. kung magdala na kayo, Oo. kung Kasi yung magko-controller kayo mainit na kayo. naman kasi talaga na saksakan yung sa likod. Sa likod. Oo, kaya hindi tag dito. Kahit sa PS5 Slim ko, pag naglalaro ako ng fighting games kahit since parang talagang sa USB-C port lang ako ng PS5 Slim, which is yun lang sa Oh, front. Sa Hindi ko harap. na ginagamit yung port sa likod. Gani. At, Kaya may mga nakikita nga ako lately na ginagawa sa ibang fighting games na nakita ko. Yung PS, naka-elevate para may airflow daw. Oo. As in, nakaangat na talaga yung PS5. Hindi na siya dumidikit sa table. Alam ko may Pagka- 3D print sila dun, di ba? Para i-slide sa ilalim. Magiging Ganun pangit. na lang ginagawa nila. So, Or either sa ipapahiga mo ba? ilalim, or talagang para siyang, tawag doon, sa doon ang dila ko Ayun sa Minecraft, yung 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 bamboo, naka-micro, yung tawag doon. nakaangat. Scaffold, ayun. Scaffold, Oo. scaffold. Yung pinaka-scaffolding. Scaffolding. Scaffolding. Ano O, tawag doon? para Ano na yun? nakapapa. Pahiga or patayo? Or either way? Depende sa kung anong gusto mo orientation. Y- Pero nakita ko kadalasan yung pahiga. pahiga karamihan ng Ah. PS5 dun. Actually, pahiga lahat ng PS5. O, pahiga lang. Wala na tayo. Oo. Chinek Ayun, ko. answer natin yung ibang questions, no? Si Junkie ba di nag-marshal? As far as I know, hindi siya nag-marshal, pero siya yung nag-provide ng mga units. Nasa baba Sa siya baba most of the time, eh. Pero tumulong si Junkie na last minute. Nasa casual siya. Tapos, nung napansin niya na hirap na yung mga tao sa taas, umalis siya sa baba panandalian, umakyat na siya. Parang Oo. patapos na ata yung full date kung kailan siya bumaba ulit sa casuals. Hmm. Tapos, ang tanong naman ni Godfather, mas malaki bang venue ng LIP compared to last year? Hindi. Kasi last year, I mean, Matic Mall yun. last year kasi Oo. open space yun last year, eh. Yung venue ng LIP talagang yung sa Manila Madness talaga yung buong building. And sa tingin ko hindi niya kaya 200 people. Sa tingin ko hindi talaga. So which is parang yung sa Manila Madness nung previous year, which is yun, parang pwede ka pa mag-ikot, parang mag-grocery saglit. Yung mga Kumain. ganun. May mga ganun Pero pa I guess conveniences. I guess we should also consider kasi na kung titignan natin yung venue space natin for the tournament itself, venue-wise, mas malaki pa rin yung LIP. Yung tournament. Yung mismong space natin for tournament-wise. Pero yung kabuang venue, syempre Vista Mall yun eh. Ano ba yung expect natin? Grabe naman, di ba? Yung tatandaan natin yung parang rectangle na nakapaligid doon. Naka-hedge pa, nasa pa ng hedge yun, di ba? Oo. Mas masikip nga yun. Sadyang nasa mall. At saka mas may casuals. Tsaka at least mas may casuals tayo kasi last year, sa last Manila Madness, di tayo makaka-casuals eh. Nakatayo lang tayo doon. Naghihintay. Tapos, ayun nga, no. Yung tanong ni Retzko, natunaw yung USB port. Natunaw talaga. Common yun sa PS5. Lalo na kung sa likod mo sila sa Kaya mas usually preferred talaga gumamit ng USB Type-C tapos gagamitin mo yung sa harapan or dito magbaon na kayo ng mga USB adapters and converters whatevs whatnot. Pero may tanong to which isa sa mga itatanong ko as someone who is not on Manila Madness for itself, nagkakahiraman ba ng ganito? Broke. Oo. Matik yan. Whether or not, matik yan. Kasi marami ako nakita doon naman naka-DS na may broke tapos nagpapahiraman. May ilan doon nagpapahiraman ng stick kasi nga may mga nasiraan eh. Yung mga ilan natunawan. So may ilan nagpahiram ng stick. Si Gory ng hiram. Si Liz Jammer ng hiram. May iba naghiraman. May iba naghiraman pa ng mixbox eh. Kasi yung mixbox nila hindi pala gumagana dito. Ganyan. Tapos broke pala yun. And speaking of, ayun nga, sabi ni Elmod, ilan beses ko rin dinoktor yung haute. Yung haute ko on the day, since same day rin yung dumating yung converter. Akala ko talaga plug and play. Karamihan talaga ng haute products hindi ganun ka plug and play. PS4 maybe, pero PS5 malabo. Sa haute kasi kailangan mo pa ng boot dun eh. Kailangan mo ng boot. Magbo-boot sell ka pa dun, which is may hold ka pa na button para pag sinaksak mo. When in doubt, yung talaga.
Brook, Wingman. Tapos ayun, which pa-shoutout is, daw sabi ni Edward. Yung huwarang player uh, Yes, natin. pa-shout Yes. Tapos which ito is, pa, Ano yan? naalala ko tuloy, yung sa Brook, alam ko dalawa na yung versions nito ng Brook Wingman Fighting FGC. Mhm. The second version was white black and may support for wireless controllers. Baka yun yung Oh. mga hinahanap ng mga nagdo-dual shock 4. Kasi tag dito yung sa mga nagdo-dual shock 4. Ako honestly kung magpapad ako. Mas prefer ko yung dual shock for over dual sense. But that's yes. Oh, to be honest, I can Ay. see. Kasi parang fragile na yun. Ay, Pero may yan. shoutout lang din ako na converter. Ano yan? For example, diba, may ilan sa inyo, diba, alam natin, Tekken, other mga PS5, may iba talaga na na PC. Pero meron kasi alam natin, pag sa Brook, pag PS5 lang. May iba, may sarili siyang Xbox, diba? Na Xbox kukunin mo, ito ganyan. Oo. So, yung sa akin kasi dati is Magic S Ultimate. Nandun sa lahat. Pwede ka sa Switch, pwede Cherry Pie, lahat. oo, Pwede doon. yun. Magic S Ultimate. Magkano yun? Actually, mas mura siya kaysa sa Brook. Magkano? For example, yung Brook mo magkano? Mo nakuha. Doon the pits. Yung Brook, I think that was 3K 3K. nung which is If you're gonna- alam ko yung sa Magic sa Magic S is 1. Magic 1K? Yeah. One? Ano yung One, tsura? one to max. Masaya pa ba? Is binenta ko na siya. Kasi I'm not okay. using it anymore. Kasi Pero naka- pero black siya. It's just color black. Nakalagay lang doon. Magic S Ultimate. Tapos may nakalagay na ilaw doon. Pipindutin mo lang, i-hold mo lang kung anong kulay niya. Green for Oh, Xbox, parang blue for PS. siya na yung magde-determine ng Matik. conversion. Ay, Oo. meron kasi akong Magic tag dito yung sa I think nung hindi mo model, hindi yung hindi Ultimate. Para Magic S Pro ata. Pero I think at that time parang ang conversion pa lang ata nun is up to PS4 and not up to PS5. Pero ngayon Yun universal na. Naranasan ko yun. yung stick ko na to, yung stick ko na here, Paan ba? nagamit ko sa Switch. Obsidian Ay, to? we. Nagamit ko sa Switch. PS5? Oh, kinonvert ko sa Switch to C. Kasi USB to C. Tak! Nasa dock. Tapos pwede na yan? Boom! Oo. Ano ginawa mo? Saan nakaswitch yung kanba mo? Anong mode? PC? PS5 o ano? Di ba totoo yun? Totoo mo? Naka-PC lang. Naka-PC. Naka-PC. PC. Naka-PC ako. Tapos, pero either way, it doesn't matter kahit saan mo ilagay. We will convert it to Switch. Kahit saan mo ilagay. Sa Switch pwede Ganon. kahit ano. Interesting. Kahit saan. Dati 8-bit din, diba? 8-bit lang, Okay. kadalasan. Oo. Pero, meron na. Red Magic as Ultimate, pasok siya. Ay. Tapos, ito yung maganda. Kasi diba kung minsan, kunwari dumating yung PS6, dumating yung PS7 or what, isipin nila, ay, hindi na ata kayo ng Brook to, kailangan ng bagong Brook. Sa Magic is Ultimate. Hindi ako sponsored, guys. Sponsored na yun, no? Oo. Sabi ko lang talaga. Sa Magic S Ultimate, isaksak mo sa PC mo, punta ka sa Magic S website, update my drivers, you're good to go. Ay, Surely yung may ano pala Brook naman din ganun. Ano yan, Renz? At saka, sa Manila Madness, shoutout rin sa mga mga merch, nagbebenta ng merch doon, no? So Oo. mga nabili niyo, ito yung nabili ko. So most of the nabili ko, hindi Tekken. So Street Fighter. Ito, Ito- may art. Okay, May. Ayun, shoutout kay May. Ito, lagi nasa conventions. Ito, dalawang. May Clive, may Sagat, Kagat. Tapos, Live ng FF16. M. Vega or M. Bison, or tsaka Armor Armor King. Nakuha, Kasi medyo nakuha yung inis ko sa club, yung na-Riking club, medyo umintik-tenga ko eh. Kasi Bakit? naman, May. ito, Yung arcade. may stickers ako dito. Ayan may Kuma. Sagat, Guide. Vega, Kuma, Ayan, ayan, kinukuha na Guile, ni tsaka Tex yung ano Yoshimi. niya, kinukuha na ni Tex yung mousepad. Grabe. Ayan Support na, the ayan na. artist ali, guys. Kuyang long hair. Support Hi the artist. guys, support kay Kuyang Long Hair Brothers. Yes, sir. Ayan. Grabe. Support yung mga artist natin sa sa Mga local magbebenta artist ng natin. merch. Ang ganda nga eh.
Ginebra, Mm. yan. Yung Yeah. Hilo, yung And Milo. and also guys just to let you know, sa mga nanonood dito, if gusto niyo magpa-custom kay Kuya yung long hair ng mousepad na sa inyo, with the art and everything 4K, I think that's a deal. That's a steal na para sa akin. 4K, customized art, and may customized sa bone mousepad yun. For 4K. Yung art sa kanya na nirelease mo galing yun. I think it's also a really good deal na para sa inyo. Usually If you bro, guys have the magkano pag budget for it. magpapa-custom art ka ng ng deskpad? Normally kasi, yung binibili mo kasi doon, yung rates ng art. And some arts cost 4-5K art alone. Pero isipin mo may art na tapos ginawa ka pa ng mousepad for 4K, that's a deal. Sa bagay, oh. Still lang. Naalala ko tuloy yung mousepad ko. 4.5K ko nakuha. Pero dili na ako mag-talk. Hindi na siya related sa Manila Madness. Yeah. Mo alam ko na Oo. pero yun. Mm. Sabi dito ni Emmanuel, "Hi boss Taco, Podcast of the Ghost. Thank you very much. Greatest DVJ, greatest Kuma, greatest Reyna, and greatest Circuit Racer." Sabi niya. Oo. Sakto lang ng podcast na to. Kakabalik nga lang, ikaw naman eh. Grabe. Grabe ka na, Eman. Ano ba gusto mo gawin mo? Halikan kita? Grabe ka na. Buy me dinner first. Kain lang daw Namin ni muna, handa Farwin. muna. Actually, Pits, parang Yeah. pababa ka ng pababa sa camera, pre. Hindi ka nakita makita. Hindi. Oo nga, no? Hindi. Dito si Pochita yung sa mukha. Ah, Ay, wala, yun kala ko yun. lumulubog Kaya na. lumulubog na si bumaba. Pits. Ang Yun galing yung mo na yung highlight. hayop. Si Pochita. No. Pero yun pala. Okay. Oo. Ano pa ba? Ito yung mukha, hindi ito. Manila Madness. Just- Oo nga pala. Guys, may mga nakilala ako. 'Di ba usually mga dayong kilala niyo yung mga pro. Pero ang daming Hapon na pumunta. Hapon. Japanese. Ni Honjin. May mga hapon, May mga Hapon. Nakalaban. Pero karamihan dun sa Hapon mga di talaga Hapon, mga expat na nasa Japan na nakatira. So shoutout sa kanila si T-Rex. Siya yung Hapon talaga. Si T-Rex, Si si BFG. Suzu, BFG, tapos si Ed. Hoy, meron pa mga hapon doon si Haps. Ayun din. Shout out, So- Haps. Nice game though, Haps. Kasi, Eddie na naman eh. Oh, ang tindi nga ng laban ni... Ito pa. Ang tindi ng laban ni Haps pati ni Renz. Ang nahirapan ako manood. Kasi talagang kasi napaka-intense ng laban. Parang alam mo, parang sabi ko, ang dami nangyayari. Parang magja-jump kasi for joy ako. ano kasi, pag tinitignan namin yung effects pre, ang daming kumikinang pre. Okay, parang, di ba, umilaw na nga yung monitor, pero parang nakikita ko, nagre-reflect din yung surroundings ko eh. Ganun katindi yung laban. Ganun pre. ba? Oo. Parang may reflector na dito sa tabi ko sa right side. Konti masyado sa left pero sa right side marami. Talagang umiilaw. Di ba dahil may, Oo. di ba dahil Sorry may, na. may spotlight sa Sorry taas? na. Sorry na. Sorry na. Sorry. Ay, Sorry May na. kitab daw eh. Sorry na. Grabe naman. Sorry na. Galing gitchets yun eh. Tapos, Gitchets alam mo, ka yung ano? share ko lang, parang pumasok sa isip ko nun. Oo, napaka-random na thought, pero sinabi ko kay Chets, parang may mga laruan na ang bilis malaos. May lato-lato. Ba't na naisip? Weird lang. Pero that's besides the point, no? Ang ganda ng laban. Oo. Ayun. Naano ko nun. Ayun. Seryoso, guys. Oo nga. Nakalock din. Okay guys, ang ganda ng topic natin. Let's end this podcast na. Natatapos na yun. Pero yun. No? Aside from that, ang maano naman yung mga laban, intense. Yung mga players unexpected, pero hindi talaga expected na rin eh. Pero yung whole point talaga ng Manila Madness is to show that the Philippines can hold their own against other countries. Kaya Actually, nila mention sa akin si Pao Islao na when they were fighting against other foreigners, they're saying na Pakistan is just one step higher sa level ng Philippines. Palagi naman ako naniniwala sadyang wala lang opportunities masyado Pilipinas. Matagal na. Matagal ko na nararamdaman kasi and budget.
bilang Pilipino hapon na nakapunta both countries, na experience ko yung laban eh. Mas masarap ako dito. Legit. Although mas Tapos Mm. tag dito, I think nung Rev 2023, I think I've heard some at least that's just me parang hearing some Pakistanis na taong napunta sa Rev. I think nag-struggle ga sa playstyle ng Filipino players. yung At playstyle. siyempre, haptiking ka pa naman sa mukha. Mm. Pagdating sa raw skill ceiling, Japan versus Philippines Pagdating sa raw skill ceiling, Japan kasi kamatch nila Korea eh. Pero pag in terms of talaga, yung number ng tao, gaano karami yung mga magagaling, Pilipinas. Mas konti player sa Japan. Pilipinas talaga. Japan, may Keisuke, may mga I mean, Chikuri. Japan is, wala na yung throne na ng Tekken sa Japan eh. Japan is an SF6 country na eh. Sa observation ko. Well, forever naman talagang SF6 country ang Japan. Never hindi SF6 and every anime fighter you can anime enlist. fighter din, Guilty Gear. Guilty Gear. Pero Bababili, Tekken, BBSR. if you ask me, Chets, Tekken has always been Korea. Actually, tama ka. Culture-wise, yeah, it's Korea. Kahit before nung mga Tekken 5 days, mga Korean talaga yung mga nagdo-dominate. JDCR pala. Oh yeah, JDCR era yun. Tekken 5. JDCR, Sini. Recognizable names. Tapos pati mga nababasa kong manhwa, ang daming reference ng Tekken more than Japanese. Korean talaga. Korean talaga. Ang alam ko lang sa Tekken na reference sa anime, Bleach. Bleach. Pero yun nga. Pero Sa Tekken humahabol talaga. Pakistan. Pero I always believe Pakistan, although Tekken na rin sila ngayon, KOF talaga. Pakistani KOF. Pero hindi kasing tindi ng Mexico. Para sa akin, it's more dito, Mexico eh. Para sa akin, KOF is more on Mexico eh. Oo. KOF Parang sa akin top is 1 Mexico, siguro top 2 Pakistan. Top 3 China. Medyo nag-aabol sila dun sa dalawa eh. One China sa akin kasi because Shanghai exist pero yun nga pa nga pala, no? China pala, Dynasty Warriors. Dynasty Warriors. Pero pag sa dito sa fighting games. Sa China, kasi nung dumating si Shanghai, ang dami nag-Mai. Sabi ko, for the love of God, Chinese Mai? Oo. Pre. Oo. Well, for different reasons than you might think. May Shanghai pero sa tingin ko may iba pang factors na pero Shanghai. When yung pero nung pumutok yung si Shanghai, bumaba din yung day na yun yung day na pumutok si Shanghai. 40% ng players ng Genshin bumaba, lumipat sa pandemic. Alam mo, siyempre, Chinese Genshin. Yun parang Chinese. Kumbaga sa boxing, yun yung Manny Pacquiao nila si Shanghai Parang nasabak mo sa SF6. Wala. Tigil mo na natin yan. Find another Chinese na pro player na Chinese. Find another Chinese pro player na fighting game. Parang wala ka narinig other than Shanghai. Meron kaso marami Chinese. Pero pagdating sa ibang esports genre, sa fighting games, meron pa rin naman maliban kay Shanghai eh. I think there's 2 or 3. CC, yun pa. Marami naman. Yung bata lang kasi, kaya wala pang masyadong nasa SMM. At saka yun nga, yung mga, yung dahilan ko ba't di nakakapunta yung mga Chinese sa mga tournaments. Sa pang dahilan yan. Marami pang dahilan. Which is, naalala ko tuloy yung sa, certain someone na was nagka-issue sa TWT dahil he represented China. Yeah. So, pero kasi, TWT rules kasi is, you're supposed to put the country, hindi yung origin mo, kung saan ka nakatira. So, kung kung nakatira ka sa Pilipinas, kahit Japanese ka, dapat Philippines ilalagay mo. Ganon yun. Because that's the country where you live. Ganon yun. So, for example, isa sa mga pinaka-example siguro is one player doon, French Alitang. He's from Hong Kong. Hong Kong siya.
Pero nasa Thailand siya or something. Tapos nilagay niya Hong Kong. Tapos pala Thailand. Ah, naku, Hindi mukhang kasi hindi naman magiging siya galing sa problem Hong din Kong. pala sa Oh, akin yan. that's the TWT rule. Ang daming mga ganyan mga kailangan i-consider pagdating sa TWT. Kasi binabasa yun eh, pero who reads it? Well, Pero depende rin. parang ang tricky kasi ng ganung clause. Kung saan ka currently naka-reside, doon ka To be honest, Yeah, yun yung naranasan that's ko why you kasi. need to proofread. Kasi Evo Japan, nung nagsimula yung season na to para sa Tekken World Tour, nasa Japan ako nakatira. Pero ngayon sa Pilipinas ako nakatira. So, paano yan? So, ang mangyari Sa isang dyan season, is di ba? dahil Pero Hmm. ayun, dahil na nasa TWT ka, you're supposed to register Philippines. Kahit yung citizenship mo or origin mo talaga is Japan. If you live here, you're representing this country. Oo. Pero, That's how it at works. that time, I lived there. Nung Yeah, nag-start live. yung By live. season. Permanent residence mo. There. There talaga, Yeah. hindi dito. There and here. To be honest, There and here. ganun ka nakakalito yung situation. May bahay kami doon, may bahay kami dito. Parents ko nandun, ako nandito nag-aaral. Pero bahay namin to. Diba? Parang, Bahay din nila yun sa Japan. So parang, so yeah, nakakalito, that's diba? the parang, the clause that he has Kasi to registration undergo. mo once a season lang eh. So siguro at the time, dahil nandun ako, Japanese. Kahit dito ngayon. Pero yun na yan siguro. Nakakalito, di ba? Pero well, I guess kung saan ka nag-register na una, panindigan mo na lang talaga. Yan na yun. Japan represent ka pa rin. Kasi para pag may nagtanong sa'yo, where do you live? I live in the Philippines kasi yun yung nakalagay sa amin. Yun yung nakalagay sa flag. Yan lang dito. talaga. May flag dito. Kaya nakakalito yung ganun. Sana lagyan nila ng factors yun. Kasi syempre may mga taong lumilipat, may mga taong nagta-travel, nag-work, nag-study. So, sana i-consider nila. Pero- Kasi isang taon yun eh. Pero alam ko naman you can change it sa TWT website. You just have to wait a day or two for processing. Pero yun. Ang interesting nung clause na yun. No? Alam ko, lagay Ganun lang talaga naman yung yun. nationality mo. Tapos yun na yan eh. Oo. Kasi pag nagka-discrepancy yun, wala kang makukuha points. Yun pa. Yun. Parang, yun. Pero ang interesting nun, no? Thanks for letting me know, Chets. In case na, maging handa na lang. Interesting. But I have to know. I'm your manager. But I have to know. Hindi ko talaga alam yun eh. You guys are I'm your manager, both of you. So, Sabagay. I have to know. Wag ka, ngayon pala ako You guys nasasanay are sa my pagkukumpit eh. responsibility. Ngayon pala ako nasanay sa pagkukumpit itong season nung Evo Japan nga. Nung nagsimula talaga yung mismong season. So, di pa ganun katagal. 6 na buwan. Diba? 6 na buwan pa lang. Pero, ang bilis ng season natin. Siguro, dito papasok yung topic na paano na yung season 3? Ano yung expectations nyo sa Tekken sa season 3? Sa Tekken World Tour next year, no? Ang expect ko sa season 3, magto-tone down sila sa mga flashy moves. Dapat lang. Marami Totoo silang nila yun. dapat in-nerf, I do think. Kasi, even the hit system itself, marami pa rin silang kailangan i-tone down. Oo. Dami talaga. Pero para sa akin, mahirap talaga mag-balance. Sa akin, paano mo ibabalance yung malakas na character na hindi mo siya pinapatay? Mahirap yun. Mahirap yan. Kasi lalo na kung yun yung kit niya talaga. Give it an example, Let's give it an example before. Azucena, season 1. What a monster. Running. Running T2. Running 3-2. Yung running 3-2 plus 5. Plus 5. Ngayon kasi parang plus 3 na lang ata. Plus Ayun. 3 din stance. Diba? Ang hirap pa tapos isipin mo. Tapos isipin mo, ang dami pa mga utilities din ni Azucena sobrang ganda. Very Tekken 8 talaga. Nerf to the ground. Nasa na Hirap na ngayon.
Ang hirap na yung mag-Azucena. Yung Pero para ano, sa akin, okay din yun. In a way, masakit para Azucena. Pero yung mga Oo. Azucena loyalists, specialists, natutunan nila siya laruin in different many ways. Hindi na nakasa sa malakas na move. Oo. ito ba yung isa pa? Devil Jin. Oh yeah, Yung Devil Jin. first Pinatay nila si Devil Devil Jin. Jin They killed talaga. him. As a Devil Jin main. Sobrang- Devil Jin main. I need your thoughts about this. Kasi Devil Oh, Jin is really, really good in Season 1. Great Hell Sweep, diba? Great stuff before. Heat Pero smash then pa suddenly, lang! or Heat Sweet smash Smash. Ano yung Oo. magaganda dito So dun? eto no, Oh. hit smash talaga. Hit smash yung pinaka-highlight niya. Kasi talagang long range, instant, tapos may konting tracking or tracking talaga. Yun, hindi ko maalala kung gaano katindi yung tracking nun, no? Sobrang Aside tindi. from Pero, that, yung Hell Sweep, medyo mahaba-haba yung range. So, gets ko rin. Siguro kung ba't ni-nerf yun. Tapos yung down back 1+2 na charge, yung kalahati. Pag nasa wall, napapa-kneel yung kalaban, no? I think yun yung best moves niya. Pero other than that, tingnan natin. Like, alam mo, kasi may dahilan naman kung bakit Di ko din na-downplay ayoko rin ng ganun eh. Pero may dahilan kung ba't parang kinoconsidered siya na bottom 1 nung tinanggal yung hit smash pati hell sweep nung una. Kasi parang Oh. yun na nga lang yung meron sa kanya eh. Di siya Oh, kasi makapoke, isipin mo di siya makaano. Kasi 'di ba para sa akin I consider Devil Jin as a gimmick. Agree. Very reliable siya sa gimmick. So, Back pag three, tinanggal mo yung up four. gimmick, and nag-full neutral ka, ang hirap niya laruin. Oo nga. Diba? compared to Jin, si Jin mas conservative. Parang Si Jin is parang really good in neutral. Pwede na yung mag-neutral eh. Mas madali na eh. oh. Yeah, Yeah, like, konting na eh. Pero back then, in Tekken 7, ang hirap gamitin ni Jin. Sa neutral, lalo na. Down, Oo. down to the Di launcher, hindi makapoke ko pa yun. makakalimutan. Na? Oo, may sobrang tig dito. Yung kay Siguro si yun Jin. yung dahilan ba't parang nadadalian ng mag-gin nun. Nag-rush ako, nag-rank rush ako sa kanya. Tapos, ang ganda na laro ko nun. Wala lang, It's ma-share ko like- lang. Dali kasi gamitin. Ang hirap. Oo. Tapos syempre, makit away pa niya na counter it. Oh boy, hirap lumapit pare. Back 4, underrated yung back 4. Forward 4, yun yung alam niyo eh. Pero back 4, maganda. Back 2-1, DF4. Ganda. Up forward 2. Jin, up forward 2. Oo. Oo, Paligo. forward to. Oo. Oh my God. Ganun, no? Safe pa. Minus 10, oo. Pero dati nga, di minus 10 yung dati. Safe yun eh. Yung Yun nga, 214. yun nga. 214. Well, at least nga yung 2-1-4 minus 10 na dati, wala talaga. Dati Safe. Safe. Minus 8. Ginawang safe. Dati, wala kang magagawa doon. Tapos ito pa, 2-1-4-4 pre, minus 12 lang yun. Akala mo launch punish kasi nag-stagger. Minus Ay, 12 lang. Kanina nangyari yun? Kay Ulsan ba nangyari yun? Hindi ko That's maalala. good. Sino gumamit? 2-1. Basta may kalaban siya, Kanu ata yun, o Kanu yun. Tapos, 2-1-4-4. Syempre, Kilala ko lang when Legacy talks, you launch a stagger. Oo. Stagger, minus 12 pala. Patay. Oo, patay. Wall pa yan siguro. Hindi mo gagawin na neutral yan eh. Diba? Pero, yun, Ginawa yun sa neutral. Ng Tekken 8? Season 2? Nalaman ko nga kahapon, nung isang gabi, nung nagka-casuals kami ni Anipas, na si Jun may 5 frame na move. 5 to 12, pero 5. Tapos pwede mag-transition sa stance. Ano yun? Yung ganon? Oo, yung gano'n yung sa hit. Parang 1+, parang demon breath na yun, may dilaw na ewan. Na may range. O yung mahaba yung range? Oo. 5 frame. 5. Mas konti pa yun, mas mabilis yun sa flash. 5. Ang dami lang Parang ano. 5 frame tapos buti pa yung kay Yoshimitsu 6 frame pa tapos kailangan kissing lips range. Tapos di pa punishable yun Mukha pang di punishable yun. Yung kay Jun. Hindi ko na alam. Kaya sa talaga, no? Since, di ba sabi na wala na daw yung mga, balance team. Tapos pinalitan ng galing Tekken 7. Yung balance team kasi ng una ng Tekken 8 is from Soul Calibur. And alam natin how Soul Calibur
plays and how it Mhm. feels. Kasi I used to play Soul Calibur eh. Dahil na rin kay Kuya Lance, dinemonyo ko niya sa maraming ibang fighting games. Pero ayun, tinanggal nila yun. And then they switched to Tekken 7. And my thoughts here is, why now? Why now? Ba't Okay, yan? Why now? Oo, nung You season could have 2 done that before. You could have done that before. Kasi, may mga, may ilang irreversible na dyan. Perfect example here is Ana. He's very irreversible na yun. Why? Kasi hindi na lang frame yun. Kit niya na yung problema. Paano Hit mo niya. i-balance yung character na yun na hindi siya nagiging pilay? Paano? Diba? yung rocket launcher niya, Mawawala yung buff. identity niya. Wala. Mamamatay yan. Leroy na naman. Hmm. Pasok ka na lang Kasi next Tekken game, 7 paano pa lang ayusin? Tekken 7, earlier days pa lang ni Ana. Alam na natin, mix up queen. Mix up 50-50 queen talaga si Ana. Yun naman talaga yung gameplay niya. Medyo kontra siya kay Nina na mabilis ang mga food sys, diba? Tataktanin ka niya ng mga Talaga. mabibilisan. For all safety si Nina. No, pagdating si Ana, you take risk. Mabibigat. Papasok yung mga mix up, 50-50s. Ganun naman talaga si Ana. Pero dahil nga ganun yung kit niya, tapos dagdag pa sila ng kung ano-ano pa sa kit niya na parte na talaga niya na hindi mo as in pwede tanggalin kundi magiging bano yung character. O paano yun? Paano nyo ayusin yun? Diba? Hindi Yung naman rocket nila pwedeng i-rework. You cannot do reworks in fighting games. You're changing the whole fighting economy pagka ganun. And they're not Oo. gonna take that lightly. Mga Yung combo players nga yan. hindi na nila ma-adjust yung combo eh. Kasi nga masyado nang malaking change yun. Pinagdagan na lang nila ng HP. O, Kasi diba? kung Paano yun? magtatanggal kayo ng maraming moves, parang alam mo, pinag-aralan namin to, tapos ngayon tatanggalin mo na agad. Ang daming Hirap eh. daming mga kits na wala agad. Bye-bye! Wala lahat Which- pinaghirapan mo. Kits. Parang to which parang tag dito, isa rin yun sa parang gripes ko rin kasi tag dito. Dahil doon din yung parang yung reason na kung bakit napaka sobrang minor or sobrang infrequent ng balance changes. Yeah. Maliban nung season 1, which is parang ngayon sa season 2 parang mas infrequent. So parang yung sometimes yung tag dito, the issue is already, although sabihin natin paano nga mag-balance ng hindi pilay, pero some of the issues are already the elephant in the room. Talagang kailangan ma-address yung mga ganitong mga masyadong malakas to for the character. Yeah. Just sure. nerf everyone. Just nerf everyone. Siguro, yung problem ko talaga, hindi yung mga characters, kundi yung system talaga eh. The whole Yung system Ano, masyado nilang ginawang extreme. Extreme. Ginawa nilang extreme nung season 2. Siyempre, lahat malakas. Maliban sa changes sa kanila individually, yung philosophy nila sa buong system. Like, di ba kung nababasa niyo yung patch notes nun, ang main goal talaga nila, tanggalin yung weaknesses, lagyan ng strengths. Lahat ganun eh. Hindi bawasan yung strengths para maging okay siya. Ang lahat talaga, patch the holes. Yung naging philosophy kasi nila, if everyone is broken, it's balance. But, you end up with a broken game instead. Yun nga eh. Tingnan mo, naging kusugi tuloy. Tingnan mo. Literal. Kusugi yung Tekken 8. Yeah. Kasi para sa akin I think isa sa mga pinaka-example ng neutral done right, Paco Bram in Armor King. Oo. They're done very, very correctly. They're strong when used correctly. But, very clear counterplay. Kaya mong patulan. Kaya mo patulan. Pag mali ka, patay siya. Okay, example para sa akin, if you want to make a character broken, it happens. Minsan talaga kailangan mo ng broken character sa game. It takes it's the fun parts minsan, di ba? You need to add some BS in any game at some point for people to have fun. I mean, MVC2 and MVC3, broken games, pero they're having fun. Di ba? For example, di ba? May mga ganun. Pero, broken lang yung character, pero hard to use. I have to admit, broken, but hard to use, Brian. Brian is broken in my eyes. Pero hindi lumalabas yung pagka-broken niya pag hindi marunong yung naglalaro. Hard to use. Kaya mo patulan. Siguro,
siguro yung dahilan kung bakit na-overlook yung part na hard to use. Kasi nga, pagdating sa high level Tekken, kaya nilang gamitin. Kaya Ah, nilang gamitin kasi may execution, syempre. Pero kaya nila kasi oo. kaya nga sila nandito, di ba? Yun lang yung parang sa tingin ko natatunnel vision niyo yung bigger picture ng ano. Example niyan, Akuma Tekken 7. 'Di ba? Sinasabi niya, broken, broken, broken. Pero, Pero to be dati ang pangit honest, nun sa kanila. outside of tournament play, hindi mo makikita yung character na yun eh. Ano ba yung tournament play? Yung 0.00000000001 yung ng buong Tekken population, buong player base. Di Oo. ba? Well, So, doon they used to natatunnel say, vision. Mm. Kasi like, sa ako ang philosophy is an example of broken yung kit niya, pero hindi naman kasi nila alam kalabanin. One of the reasons kasi kung bakit nakakatakot kalaban si Akuma, he does air moves. Wala namang anti-air yung Tekken. Oh, yun nga eh. Ano Tumatalon naman tayo talon. Anti-air anti-air? yung Paano mga natin haptic o mga kakalabanin yun? electric eh. Oo, Tas paano eh. kakalabanin yun? Di ba? Tapos Tas eh. pag malayo na yung buhay mo, lalayo lang yung Akuma na yan, tapos papato na lang na Hadouken, buisit, magzo-zoner yan sa mukha. Tanong ko lang, Sidestep paano, crossplay. paano tumalon si Clive sa Tekken 8? Actually, di ko pa nakikitang tumalon yun. Paano tumalon si Clive? Tekken na talon Honestly, o hindi mo... 2D na talon? Para may 2D, as a person na gumagamit ng Clive, hirap kasi gamitin nun kasi lahat ng moves ng patalon niya, punishable. Kaya mong patulan. Oh, So Kaya yun yung inayos nila sa kanya. pero ano naman kasi, yung kay Clive, yung problema ko kay Clive kasi dito is high rewards, low risk. Oo. Pwede ka Yung magbato ng critical mo. mix-up. Hindi siya mamamatay doon. Anong mangyari? Okay, nakapag minus 13 o nakapag minus 12 pa siya. O. Di ko pa rin Wala kang totoong bawi doon. Wala. You're just regaining a momentum. You're just taking your turn. Pero by the end of the day, kung pumalo ulit si Clive, sa kanya ulit. Oo. Lalo na Oo. sa range 3, range 4, yun talaga. Pero yun nga, uy, sabi ni dito ni Francis Dominic Cuyos, hi Taco, hello. And ayun nga, sabi ni Elmond, may pagka-noctis yung talon. So yeah, may idea ako. Pero, so yun nga, sabi ni Renz, Final parang di Fantasy, na katulad nung noctis na talaga, ang daming options. So I see. Ang... Babalik daw si Konmitsu. Di na babalik. Para lang sa akin, Clive is a poorly designed character. Is poorly designed fighting game Like, terms. sobra. Kung nilagay Like, nyo sa Soul Calibur or Guilty Gear, pwede siya. Yung Tekken na kalabanan mo na neutral and movement. Ayun nga yung Movement sa kasi. Tekken eh. Ginagawa nilang long range game eh. Ito. How can you appary a sword? Paano may papare espada? Nagaganon si may kamay ni Jin? Pagkaganon, nahiwa. And the annoying part here is that it's supposed to be a Alisa thing. Yung long range. It only has to be Alisa. Yung labanan kay Alisa is didikitan mo siya para hindi niya malabas yung chainsaw kasi kahit on block babalik yun eh, diba? Minus 12. Kay Clive, kahit on block may espada siya, yan ang gagawin mo. Diba? Huwag ka, tas karamihan pa ng strings na safe. Safe! Yun. Yung 2-2-2. 2-2-2. And then, tapos yung Clive meron pa siyang animation na mukhang high pyramid pala. Yun pa. Yung yung sa slide siya, tapos yung ikot-ikot hit engager. Akala ko minus yun. Akala ko talaga. Tsaka akala ko high yun. Akala ko high. Mid pala yun, mid. Akala ko punish yun. yun. Hindi mo punish. Hit engager pa yun. Mach 1 pas to, naabot yung buong screen. Sa buong screen. Tapos hindi mo masa-sidestep yun. Tracking yun eh. Yung ganon? Both Yung sides. back 1 plus 2 niya. Yung yung hit engager, tapos Ay, oo. This is so dumb. Mabuti na lang. Nerf nila yung forward 1 plus 2. Yung dalawa. Yung ganon. Tapos sasabihin nila, no man, you just have to lab Clive. Parang, yeah, I can lab Clive. But that doesn't take out that you guys have no risk. Manguhula ako eh. I can lab it. I can know where to punish. Pero by the end of the day, you guys are gonna rely in 50-50 and kailangan ko pa rin manghula. Wala akong option sila eh. Siguro yung iniisip ng team, bakit nyo paintindihin pumanish kung pwede mo siyang interrupin? Kasi diba yung slide niya mukhang pwede mong interrupin, pwede mo i-launch yun in between. Kaso ang bilis nun
Hindi lang yun. May power crush. Yun pa. May power crush yun. Yung after ng ano, ng Hindi teleporting, may nagcha-charge. power crush siya. So, oo. Hindi naman nagcha-charge yun. Ano siya, power crush siya. Kahit so kung nag-interrupt ka, hindi yan gagana kasi may power crush siya. Mapapatay Yung ka pa isa, ni yung Clive. suntok na may malaking kamao. Oo, oo, malaking Yun. kamao. Dami Then, pang hits far nun. flirt. Mm, Kasi sisend ko diba? sa favorite, ano niya, favorite distance. Sa favorite distance. Kasi, Tapos, yung one pass niya, Tapos doon ako yung, naiinis. tapos yung bago niyang move pre, hinihila ka. oo. Oo. Sa pa yun. Sa pa yun. Kala mo lalayo ka. Pre, wala kayo pre, Tekken, may Blitzcrank. May scorpion. Get over here. Come over here. Buti nga, hindi grappler yun eh. Pero ano, yun nga, sabi rin ni Elmon dito yung 12 frame hit engager ni Clive -9, crazy work. Yun nga, minus. Ay, yung, hindi, ating yung 1 plus 2 ata dito kay ni Elmon. 13 yun eh. 13 frames sa atin, ganun. Hindi, yung... Safe yun. Oh, safe yun. Yung ano yun, Yung Demon safe. Breath. Safe yun. Demon Breath. Safe yun. Pero kay ano, ibang characters like si Nano, Mishima, si Kuma, punishable. Oh. Pero kay Clive, oo, hindi siya engager wall pa yun, splat. Hit engager pa yun. O hit engager. Tapos hindi pa, even though hindi wall splat, at least nakakapatay ka pa rin. Actually, parang, kahit kaya nyo man lang -10, -10 naman yung mga Demon's Breath na, yung mga Mishima din eh. Ay, Lily nga, -10 din eh. Why can't you? Ay, sa kanya, 9, 8, even. Swerte nyo naman. Yung, Yan. yung flash nga, magkamali lang eh, mamamatay yung Yoshi kahit mabilis yun eh. Launcher yun eh. Walang ganun eh, walang risk. Lahat safe, lahat plus. Parang kalimutan mo na nga fighting game, parang, ayun nga, parang beat them up, no? Siyempre, hindi parang we're in Tekken, tapos Clive is in Brawlhalla. Pindot-pindot lang. Hindi brawlhalla. Oo nga naman, no? Yung mga easy combos, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Kay Eddie. Kay Eddie. 3, 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 3. Oy, at least kay Eddie, pwede mong putulin, tapos pwedeng from mix up, pwede ka mag-option select. Kay Clive. Talaga hindi ko may-gets sa philosophy nila. Napakabagal, tapos napaka-incompetent. Parang mukha kang brain dead na nakaparpatay yung utak mo. Oo. Tingnan mo yung balancing team ng ibang games at saka yung marketing nila ang ganda. Tapos dito parang salpak ko lang. Ayan, ginawa ko naman na yung game. Ayan, enjoy. Pala na kayo dyan. Tapos yung Tekken, yung mga marketing lang. Happy birthday, Reyna. Happy birthday. Belated pa nga yung kay Cassie. Kasap talaga? Kahit pa naman sa Tekken page, siya yung least favorite siya, hindi. Wala man lang rewards. Walang rewards. Pag may birthday, may rewards eh. Gusto ko nga sana kunwari pag birthday ni Reyna, meron sanang skin. Yung mga Reyna talaga. Kahit Tekken May coins mga man lang, moves 50. Pwede na yun. 50 Tekken Oo. coins. 100. Kung generous kayo. Bigyan mo at least we have something to, di ba? Na reason bakit maglaro kami ng Tekken. Yung Tekken nga, yung Fight Pass eh. Isang beses ko lang binili, ngayon napapangitan na ako sa mga nakalagay sa Fight Pass. Ay, we. Ako never pa bumibili sa Tekken shop. Bumili ako ng Fight Pass kasi kasi may mga customization doon. Pero yung mga customs, kasi gusto ko lang tinadamit. Mga babae lang nang binibili ko doon na skin. Kasi tinadamit ako lang. Customs is the thing. Pero para sa akin, that's a good way naman to keep the game afloat. By choice naman yun. By choice naman siya. Choice naman eh. Pero yun nga, going back sa Manila Madness. Wala. Medyo na-detour tayo doon. Manila Madness. Going back to Manila Madness. Yung mga nanood ng live is more than 270 people. Consistently. Tapos wag ka sa Twitch ni Brown Man, 400 yun. So, when you think of it, mas na-recognize tayo ng mga Pilipino. Kasi I think we're in the same we're in the same problem lang naman din talaga sa studies. Which is yung visa, passport, yung pera papunta. Kasi, the esports industry kasi in fighting games, hindi mo pa siya matatawag na full esports. Hindi pa nga. Hindi pa fully. We're not as big as ML,
we're not as big as Valorant, etc., etc. Kasi I've been in those industries before. Nakapasok na ako doon dati. And, Napakarami. and Maraming ang competition. masasabi ko, here in fighting games kasi, we're not exactly looking for hype kasi. Kasi so self-sustaining FGC. Oo. Hindi pera yung bumubuhay sa FGC. Yung community yung bumubuhay dyan. Oo. Masasabi ko talaga, parang ang Grassroots. slow, parang ang mabagal talaga pace ng fighting games compared sa ibang ano. No. Dapat kung Tsaka- loyal talaga. Tsaka ano Long term kasi, talaga. kung i-consider nyo meron kasing paywall. Let's be honest. Mm. May paywall. Titles Why? wala, libre. You're gonna buy, you have to buy Tekken, yung game. You need to get a proper, you either need a console, PS5, Xbox, or a PC to play it. Kung hindi, pupunta ka pa ng home shop, which is gastos din. Tapos, kailangan mo pa ng controller. Tapos, anong controller ba? D-pad ka ba? Stick ka ba? Xbox ka ba? Mixbox ka ba? Or whatsoever. Ang dami mong gagastusin papasok. Tapos, ito pa, Libo-libo. for you to improve, hindi siya katulad ng just hop in rank. You have to Oo. play consistently with numerous people. You have to lab. Unlike sa ibang mga MOBA and other things na micro, ito ganyan, you can try your best to learn online that screams on rank. Mm. Pero pag nag-rank ka, tapos you're still practicing, you don't know what you're doing, you're just gonna get beaten up. You need someone that will teach you consistently pa rin. Oo. Hindi siya katulad ng iba na maybe play in rank for one year and you'll be decent. In fighting games, I've been playing for how long? 3 years? I'm still shit. Oo. Ha? Ayun na yun. I- 2 years, Diba? 3 years, mga gano'n. Oo. Matagal, diba? matagal Mga ang ganun commitment, eh. mahaba. Matagal siya. Commitment So, talaga ka ng fighting games. Need mo Kasi decades. ano fighting games is not exactly just a game. It's a lifestyle. Oo, agree. Mm. Lifestyle na yan. Oo. Lifestyle siya. Parang katulad na kay Don the Pits, nakahiga na lang. Huwag ka tuklaw ka ngayon. Tuklaw. Huli ka. Mabuti hindi tayo. Hindi. Kasi Yun yung cheat sinasabi ng lahat eh. Yun yung Huli ka sinasabi pala. ng lahat pag nahuli. Hindi. Hindi. Denial. Wala Wag katulog. mo, hindi. Oo, okay tulad sa yung sa nagse-session tayo noon tako, yung sa PS Si ano? yung sa Sino ba yun? Si Keith? basta nakatulog yun. Nakatulog yun. Tinatry namin gisingin. Hindi na sumasagot eh. Tapos Mm. yung isa pa yun, nalasing si Jobs. Nalasing. Basta guys, huwag kayo matutulog sa torna. Wag ka. Pag nasa Geek Pop kayo, number 1 rule sa Geek Pop Fight Club, walang matutulog. Nakatulog kayo. Maganda na lang kayo. Tingnan nyo lang yung sarili sa social Mag-uot media. na lang kayo. O makita niyo yung mukha niyo nakagano na. Or naging profile picture niyo sa grupo niyo. Tuklaw. Ang Tuklaw ko has. tuloy. Lagot ka kay Bye Torpedo bye. talaga. Torpedo Jungle. Ganyan. Pero Torpedo. isipin nyo like diba, in tournaments like in Manila Madness, yung ganyang closeness ng mga even though may mga mishaps in tournaments, hindi kasi naiiwasan yung kadalasan. Mga Hindi mishaps, talaga. technical issues, may mga bagay na hindi gusto naman talaga ng organizers, they want the best for us. Oo, sure, we can give feedback, we can complain, pero it's also hard for the organizers and the staff. Yep. Even though mahirap na yung nangyayari, we still have to appreciate them. They did what they can. For sure. Sabi yun, matik yun. Hindi naman, wala naman sa atin, may gusto na yung bracket nanti, mag-start na 8. Wala may gusto nun. Ang basta wag lang yung sadya. Diba? Yung rev yung nangyari nung pinakahuling rev, sadya yun eh. Yung mga pinagagagawa Sadya nila, talaga sadya yun. Sa kanila hindi naman. Di talaga sadya. Talagang di lang kinaya, di lang may miss up na nangyari. Kaya understandable naman. Ngayon, pag yun sinadya nila, obvious naman eh. Mararamdaman mo yun eh. Pero dito, maganda naman yung intentions. And still, masaya pa rin naman yung event. Despite its flaws. So, yan no, shoutout sa Manila Madness. Yes. Gandang event pa rin. Yeah. And, Still fun. And may nag-chat ulit dito. Bandai be throwing random stuff and call it Fight Pass, no, yung kanina. And low-key curious, if you can only change one thing in Tekken to make it better, what would it be? So, kayo muna, no?
Ayun. Remove Clive. Isang bagay na yun. Ikaw, Renz. A change, one change. Damn, remove jab to stances. Mga gano'n, mga special Oh, moves to stances. 'Di that's ba? fair. That's fair. Kunyari, jab, then stance, jab, stance, or sapak stance. Parang gano'n. Pak 1, 2 Ayoko yung Oh, stance, yung ano, parang, running 3 tapos yung, stance. tapos yung nakakapari pa na stance, no? I don't think that's fair. Oh, Reyna, ay, Lydia. isa lang pala kasi gusto ko sa may dagdag pa eh. Ito yung ayoko eh. Kaso, one change nga lang eh. Ikaw, sabi mo pa Well, rin. kay Go Lydia lang. naman, even though broken siya pag pag broken si Reyna, ay si Reyna to, si Lydia, pag naka-hit, pero at least, pag walang hit, alam mo, fake pressure lang, in Oo. fairness. Pansin. Yung kay Mm. Reyna Ito, rin, one-man-two mo lang. ito, yung nagre-regenerate na hit. Yung kanila King, kanila Armor King. Kay Lo. Oo, yun din. Yun, isa pa yun. Yung, Isa pa yun. sabi ko, what were they thinking? Akala ko ba timer yung hit? Bakit nagre-regen? Oh my God. Ba't nagre-reject? Wala, Hindi ko pabalik siya, basta umatake ka ng umatake, hindi siya makakaltas. Oo. Sa akin, kung one thing, release nyo na lang Tekken 9. Yun na lang. Wala talaga yan. Daming problems ng 8 eh. Like legit. Wala ka, pre. Pag-release ng Tekken 9, okay, Doble. katulad yun ng Pokken. May 2D, tsaka may arena na. May arena fighter sa Tekken, pre. Me Dragon Ball personally, I yan. wanna Sabi dito ni Lemuel, gusto niya daw i-remove yung chip damage. To be honest, maigi na may chip damage kaysa wala. Kasi ang laki na ng dinidil ng mga characters. Yung chip damage, pambawi yun. Pero, I understand naman. Kasi nga, laki na ng HP. Laki. Part ng game Pero, kasi yun, iba eh. pero kasi siguro one thing na maganda kasi sa chip damage, it promotes comeback feature. It promotes the comeback feature. So, I Hindi think broken. okay lang naman. Okay lang naman. Pero siguro tanggalan nila yung nagbibigay ng chip damage yung mga bagay na hindi naman dapat nagbibigay ng chip damage. For example, naka-stance ka, naka-hit ka, bibigyan mo ng chip damage yung kalaban. Okay, sure, naka-hit pwede. Pero paano kunwari, hindi ka naka-hit at chip damage ka? I don't think that's okay. Yun pa nga eh. Ayun din. At saka sana may well-established na kung ano dapat yung mga moves na nagde-deal ng chip damage. Kasi pag hit, matik, lahat chip damage eh. Gets ko pa naman, siguro in theory. Pero pag nakita mo kasi, diba, season 1, warang, mag-hit ka tapos, Oo. diba? Yun yung strat Tsaka kasi, pag nag-hit ka kasi, tapos ng chip damage, yun yung nagbibigay sa'yo ng kapangyarihan na you can actually pressure. Walang point yung hit kung walang chip damage. Wala siyang point. Oo, Kung tagalin yung chip damage, tagalin yung pressure na binibigay ng hit. Walang kwenta yun. Oo. So, ayun din. Kaya, ayun nga, sinasabi mo nga resources mo. Kaso, siguro yun nga, need pa i-reestablish kung ano-ano dapat. Kasi, again, nakakapag-chip ka pa rin sa neutral eh. Na walang hit eh. Kaso, depende yung mga moves. O, electric. O, yung mga mababagal na moves. Pero parang, walang consistency, no? Ano ba dapat? Mabigat na moves? Mabilis na moves? Ano ba? Yung mga ganun. Parang di nila alam kung anong gagawin nila sa moves, no? Parang di nila alam. Parang basta key moves, okay? Hindi naman pwede yung ganun. May mga key moves na sobrang ganda eh. Ayun. Pero yun, no? Going back, Manila Madness was a very fun event indeed. Sadly, dahil may bagyo, hindi talaga nasulit, no? Napansin din nila na konti lang talaga nakapunta nung day 2 kasi nga bagyo eh. Hindi natin masisisi. It happens eh. Walang may gusto nun. Walang gumusto ng Pero downfall worry not. I think it's here to stay naman. And I hope din nga na yun nga, magka-SF, magkaibang games. Pero, syempre, yung hinihingi ng mga organizers, gawin natin, no? Show up tayo. Mga SF, to my fellow SF players, let's show up. Kung gusto talaga natin masimulan ng something to, let's show up. And yun, no? Be ready to play, be ready to And ayun, yun lang naman. So, I think, pwede na natin i-wrap up itong episode na to at magdadalawang oras na din tayo mahigit. No?
or Yeah. almost. Siguro magsasabi lang ako ng last parts. Oo. Siguro recommendations lang sa mga future events. Oh, yun din nga pala, no? Actually, Ayan. importante yan. Sige. Let's hear it. So, first, para sa mga ginagawa ng events sa competitors, una, player experience first talaga. Kailangan smooth yung setup. Kailangan reliable yung hardware. Working yung monitors, hindi naglalag. Tapos yung mga VOD nyo, sana hindi yung nakalagay sa second floor ng venue, no? Sana nilalive nyo na lang yung buong I mean, may streaming setup na rin naman na kayo. Pindutin nyo na lang download, diba? Diba? Ganun na lang eh. Yung mga Yan, ganun. comfort performance, di ba? Yan, yung mga upuan nyo, dapat maayos. Tapos yung venue, okay din. Easy access sa mga pagkain, tsaka this area. Oo, Ilang yun beses nangyari yan sa mga tournaments, wala kang maupuan. Wala ka rin makainan. Oo. Oo. Kailangan ng ganun at least. Ikot ka ng Diba? ikot. Ikot ka ng ikot. Consistency. Kaya umupo ka sa lapag. Ito pa, consistency. Hindi yung pumutok lang kayo ng maganda na isang beses, tapos kala nyo, dire-diretso na bahala na. Alam natin kung napangalanan na natin yan before. Kanina. Sa Yeah. una lang umukay. Basta So, yun. this, organizers, identity, sana, per event. Oh, Don't just make it another tournament. parang ang plain Give it lang a naman feel kung na. tournament lang, no? Sana may something. Ano ba? Oh, Tungkol saan ba tong tournament na to? Ano ba yung special sa tournament na to? Or an event? ito pa. Forget the tournament. Diba? It's an event, no? Ito pa. Highlight players, not just winners. Please. Actually, yun So, din. yung mga story sila. Yun din. Oh, Okay lang ba? Magpansin ako ng isang gripe ko. Ito yung Ayan. concern ko. Pag Tekken community, surely ngayon may mga ibang faces na, no? Pero napapansinin ko yung mga nasa-stream match, sila palagi. Kahit yung mga hindi pros, yung mga well-known palagi. Like, ibay naman natin. Yeah. Yung mga hindi naman kilala. Like, I get it. Oh. You're here to generate hype, no? Pero i-balance natin. Hindi yung puro sila lang. Kasi to be honest, yung mga napanood kong stream matches, nakita ko ng stream matches sila before. Like, Alam natin kung ano sa yung Manila parang, Madness. Like, kung ano yung parang laro nila, kung ano yun. Or alam natin eh. yung mga hindi pros, yung tinutukoy ko yung mga hindi pros. And there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that, 'di ba? Yung mga kilala, 'di ba? Pero iba naman natin yung formula. Iba naman. We get it, pros. Mapupunta rin naman sila malalim sa pool eh. Ibahin na muna natin. Oh, Yep. like someone na from the pool na hindi mo alam yung player 1 and player 2. Malaking bagay sa kanila yun. Who Oo. knows? They may I don't come wanna back name to the names, event dahil pero lang, I don't wanna name Yeah. names talaga. I don't wanna name names. Pero ibahin naman natin. Wag naman sila. Iba naman. Oh. Yun lang. Like, Yeah. like parang Yeah, parang mapapamotivate o mapapano sila. Like may mga coaches, tuturuan sila, gagamitin nila as a medium para to learn more kung anong gagawin nila in this situation. Kundi natalo sila, ganyan. I-reflect nila through streaming, di ba? Hindi lagi nasa likod nakaano. Lagi. Makakatulong kasi- yun, guys. Yung mga randoms. Mag-include kayo ng konting random sa stream. Kasi ito pa. Interviews, highlights, small player talks. That's what makes FGCs human. Oh, Hindi lang yun yung pa. hype. You have to talk to the people. Yung kahit may mga nandyan lang na walang masyadong alam, mga bago-bago. Talk to them. What does it feel like to be here? Ikaw, you've been playing here for so long. You're not exactly a high roller in brackets, pero you've been here all the time. How does it feel like? Kasi sila yung buhay, hindi mga nananalo. yung community. Community. Yung mga nananalo sa tournaments, mukha lang sila. Pero the community is the reason why they're there in the first place. Actually, may gusto ko isang shoutout na player, no? Sorry, wait. You know? Na gusto ko i-comment kasi pumunta siya sa event kahit injured siya. Tapos, even before that, ang sipag niya talagang mag-attend ng mga tournaments. Ang tagal na. Hindi siya yung top player talaga, pero ang consistent. Si Primi Beer, guys, shoutout sa kanya. Injured yun. Naglaro yun, injured. So, nung nalaman ko yun, Beer. parang alam mo, nung una gusto mo maawa, syempre, injury yun. Pero at the same time, parang napapahanga ka kasi despite that, nandito ka pa rin. Diba? Hindi lang si Primivia, pero di siya sa Manila Madness, pero sa tournament ng SM North, Ozzy Yoshiyuki. Kahit naka-wheelchair, nagte-Tekken pa rin. Oo.
And one of the news that I've heard is medyo tragic na kasi Ozzy might retire because of his condition sa pilay niya. I do hope that he gets better though. Pero either way, online sasali yan. Mangangatayan at some point. Online pa. Online pa. Nakakatain, no? Sabihin, I need Tekken, di ba? Mm. Yeah, shoutout kay Ozzy, shoutout kay Primiver. Kahit anong ano, di ba? They can still play. Pero yun nga, no, sana sila yung parang ano, sana, sila, tayo, di ba? Tayong lahat. Sana Tayong lahat tayo nabibigyan ng parang spotlight na kahit hindi alam yung ano, kahit di naman top players, yung alam mo, may kwento. No, pwede mo i-share yung kwento na yun. Pwede mo i-share yung ano na yun. Like, Siguro sa Saka atin, ito pa sa ba? atin kasi granted na kasi tulad ko yan, content creator na nagpa-podcast. Pero yung iba, 'di ba? Paano yung mga low-key lang na gusto sanang may masimulan? Di naman kailangan Oo. champion agad eh. Pero alam mo yung parang this is my story, this is how I got here, 'di ba? Yung Ay, ito, ganun. tsaka ito Oh. ba? Ano lang eh. Ito mo, Parang ano lang, give them a pat in the back for just showing up. That matters a lot. That matters a lot. That means a lot to them. tsaka ito pa, ito pa. Ay, tsaka ito. I think, Ah. just to emphasize, Jets, when you tap on their back for just showing up, hindi nila mararamdaman yung na 0-2 sila kasi malamang sa malamang in any tournament, 50% na cut off ng mga 0-2. Oo. Hmm. Kalahati Ay, na tsaka sa ito, 0-2. tsaka ito pa pala. May one more thing pala. Please, kung magpo-promote kayo sa mga, hindi na promote, parang, masasabi ko, don't make fighting games parang corporate. Like, Okay. di ba? Oo. Don't make it corporate. Kasi ito talaga eh. Sabi nga, community talaga nagpabuhay. Kaya ayoko talaga maging corporate yung fighting games. Same. Mm. Again, Yeah. So, yun yung point ko. Na please, in the future, don't make it like corporate talaga. Kasi mawawala yung parang passion or yung spark ng fighting games. Ba't nga may fighting games in the first place, di ba? Kaya tayo nag-uusap, naglalaban. Oo. Yeah. Parang So, yun talaga. yun nga, grassroots pa rin eh. As much as I Grassroots pa rin. appreciate esports for giving me an opportunity to compete and to ayoko maging corporate fighting games to that point na na yung mga esports organizations kailangan mag-comply dito, dyan. Wala eh, grassroots talaga fighting games eh. Hindi nyo yun eh. Pag tinanggal nyo yun, parang magiging pangit yung community. Sa tingin ko masisira Tsaka- pa nga eh. Hindi, tsaka, pagiging soulless na, walang kaluluwa, Walang enjoy. papatay. Oo. Oh. It's dead. Parang walang kulay sa mata Okay. ng Parang Okay, guys. ang empty. Okay, guys. Ano yan, Jet? Ilabas sa lahat ng controller nyo. Pakita natin sa stream. Sige. Alright. Wait lang. Okay, controller. Ilabas nyo. Nag-iisipan ko Ilabas kung ko. itong controller ko. Bago pa tayo mag-wrap up, pakita natin yung controller No. natin bago tayo mag-wrap up, guys, no? Oh, Eh, yeah. kwento about the controller. Teo. Tayo. Oh. Ori Ito. Alpha, Ito. Japanese Japanese. Ako lang pala yung hindi nakastick dito. Wala eh. Pero- may fight stick ako. Pero this shows Original kasi- fight stick pero hindi pa. Di ba? Pero Picture natin. when people look at this shows the story kasi. May Kaya pakita pinagdaanan. ko yung pinaghirapan nyo. Yeah, may bangas to. Like Sige, 2021 or Nah. 2022 ko. Self-expression yung mga stick natin, guys. Lahat ng stick yan, self-expression yan. May kanya-kanyang kwento lahat yan. Renz, lapit ka konti, Renz. Lapit ka konti. Na ano ka ng background mo Hindi ka na nakikita mo na. Okay. Ay, Picture tayo, ah. Wait lang. Smile, guys. Dadalawain ko yung controller ko kasi Hindi ka nakita, Pete. total level. Hindi ka kita. Okay, 1, 2, 3, smile. Yan. Ayan. Nice, very nice. Okay na. Pero ayan nga, And, tama si Chets. Ayan, yung mga artwork natin, di ba? Expression yan. Canvas natin to. Ay, sabi May ni Joaquin dito, pinagdaanan. yabang nung naka-golden lever. Kaya naman pala, Chets. Hindi, joke. Oy, wow! Oh. Golden Lever, boy. Oh, my grabe. God. Grabe. Golden lever. Ba talaga pag Gusto golden Oy, lever? magpaalam sa akin, Ay, if I don't love the FGC so much, I won't cost that much money to get that in the first place. Sabagay.
nga naman, oo nga naman. Gano'n Mm. kamahal yung fighting games kasi it's part of us na, eh. Ba't tayo Oo. dami niyan, 'di ba? Mm. Oo, It's karamihan part ng of mga our kaibigan ko Kumbaga, FGC. mm, it's part of Tsaka our identity. tsaka siguro sa next podcast na lang kasi Artistics is a different hobby from FGC. Ibang hobby kasi yun. Yun nga, Iba oh, rin na kung hobby. ano hardware lesson, nako. oo. Yeah, ibang hobby kasi yun. Which is I Pare remember Taco mhm. had a podcast about Oo, about before with you and controllers, yeah, Bitmagin. and GIF. Oh yeah, GIF. Yeah. Of course. Pero So yeah. ayun nga no guys. Ayun siguro hanggang dito na lang muna no. 2 oras na din no. Pero Okay. ayun, thank you sa mga nanood, thank you sa mga nag-chat. Thank you sa inyong tatlo, Chets, Sengoku, Pits, thank you ulit. You Mhm. made this episode very fun and very, insightful. Ang dami ko Mhm. ring na learn about FGs, although mostly sinasabihan nila knowledgeable na tayo sa FGs. Pero ang dami, marami tayong mapipick up. And ayun nga no, yung community natin, nagta-tribe, 'di ba? Yung Mhm. tournament, ayun, ang dami nating nakitang magagaling sa tournament na alam naman natin magaling pero nagpo-pull through na sila ngayon. So, Mhm. ayun no. Yun muna for tonight's episode, our first episode for this season of Taco Talk Podcast. I would like to give you guys a round of applause, no? Congrats. Yan, Yay. yan, yan. And ayun, this Taco, Sengoku, Jets, and Don the Pits signing off na. Thank you very much. Siguro ito, last words from each one of you, guys. So let's start with Renz. Parting words, any words na gusto mo i-share, gusto mo mag-plug ka, anything, go. Just so you know, I'm not supporting any People's Sun t-shirt ko, kasi wala na akong damit. I'm just running out of and so, no choice pwede rin gumamit. So wala akong sinusuporta, damit ko lang 'to kasi nagpapamigay sila ng t-shirt. So wag kayong kung any political Mayor. involved. Yeah. So, hayaan niyo 'yan. Wala na talaga akong damit, pero 'yun lang. Yun lang. Sige, wala ka na ipa-plug, page mo, or ano. Ah, oo nga pala, forgot kasi inano ko may t-shirt mo kasi sa 'yun nga, meron rin ako social media and send ko rin pangalan ko nasa Facebook, sa Twitch, sa Twitter, sa Instagram and more. So, pa-follow guys, sa ko, sa, mga social medias ko. And I appreciate that. Thank you. Yan. How about you, Chets? Any parting words for our viewers, no? Ah, oh wow. Medyo, ayun guys. So, I'm Jets. So, I'm a hobbyist. I'm a game reviewer and a shoutcaster and FGC player. So, just follow me follow me in my page. So, you're not gonna see much fighting games there. You're just gonna see other games na nare-review ko. Pero I am very, very frequent in fighting games too. So, if you guys want to check things out, just want to check my life and hang out with other people, please come by. I'm always gonna be there. I'm always streaming around Wednesday midnight sa mga taong puyat. Okay. So, and last pa, my quote naman for today is, you might not be getting wins right now, but trust me, the FGC remembers the ones who never stop showing up. That's very much true. And how about you naman, Pits? Nahiya ako i-shoutout sa gusto kong i-shoutout pero Go lang. let's see. Damn. Ayun na, ilalabas niya na guys, ilalabas niya na. Pero tag, tag dito. Inaabot mo na nga, lumilingon ko. Tag dito, hindi. Natatempt. Yeah. Anyways, plug ko lang. Yeah, here is the Pits. I have been person na sobrang malaya na tag dito. I'm enjoying multiple hobbies like even fighting games is I consider this a hobby. Sometimes I do race my mini 4-wheel drive or what colloquially known as Tamiya. And I do think that we'll enjoy our time together. Especially I'm an extroverted person. Hindi lang halata kasi
hindi ako masyado nag-talk sa TikTok. It just so happens na wala lang ako sa Manila Madness at that time. So, I'm more of a listener. Yun, na-indip pa nga. Nakatulog. Ah, Ah, pero yun pero nga, yun no? nga, no? Sige guys, ayun naman, no? W Podcast, thank you, Lemuel. Thank you. W Podcast daw, guys. So, ayun Mm. muna. We're signing off na. Thank you sa mga nanood. Once again, thank you. And don't worry, there will be a next episode of Taco Talk Podcast Season 2. So, yan. Okay, guys. Okay. Thank you very much. We're signing off na. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye.